Nagsimulang manira sa mundo ang Rakshas Soul Palace. Nilipol ni Nangong Chengfeng ang mga demonyo sa loob ng 60 taon. Itinatag ang Tian Xiaohui. Nagretiro sa bundok Long Yun. Habang nagpapahinga si Nangong Chengfeng, inatasan niya ang kaniyang disipulo, si Lin Fan, na magbantay sa bundok. Sa ilalim ng pamumuno ni Lin Fan, ang Tian Xiaohui ay naging lugar ng walang humpay na kasiyahan at ng kalabisan. Hu Xiaoji. 4 na Hu Xiaoji na ang inilabas. Paano naging Hu Xiaoji yan? Inilabas ko na. Wala pa ba ang guro mo? Nakakainis talaga ang guro. Nakakainis talaga ang guro. Nagbago ang 60 taon. Nagbago ang mundo. Bumalik ang lahat ng kasamaan. Paano ako magiging kampante? Guro, pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natapos mo na ang iyong pag-iisa. Maligayang pagdating sa aming Lolo Master sa iyong paglabas. Maligayang pagdating sa aming Lolo Master sa iyong paglabas. Kayo, nakalabas na. Lin Fan, itong sekta na ipinagkatiwala ko sa iyo. Maganda ang pamamalakad mo. Guro, hindi ba madalas nyo kaming tinuturuan na maging bukas sa aming kalikasan? Sinusunod ko lang ang sinabi nyo. Naramdaman ko habang nagmumuni-muni ako na ang Rakshasa Soul Hall ay tila nagbabalik. Siguro, dahil ba ito sa pagbabago ng siklo ng 60 taon? Kayo, lahat kayo ay mga disipulo ni Lin Fan at mga mararangal na dalaga at binata ng kani-kanilang pamilya. Bumaba na kayo sa bundok. Bumalik kayo sa inyong mga pamilya. Pagdating ng kritikal na sandali, may magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin. Susundin namin ang inyong kautusan. Guro, sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, maayos naman ang pamamalakad ko sa sekta. Hindi, Guro. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ikinulong ko na ang iyong spiritual na kapangyarihan. Parusahan ka na mag-isa at magmuni-muni sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, hindi mo maaaring gamitin ang anumang spiritual na kapangyarihan. Guro, bakit po? Pagkatapos ng 1 taon, babasagin ko ang iyong selyo. Ang pagselyo sa iyong kapangyarihan ay para hindi ka matagpuan. Kung hindi pa naayos ang sitwasyon pagkatapos ng 1 taon, babasagin ko ang iyong selyo. Wag po, Guro. 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 Xiaohei. Xiaobai. Sabi nyo, sinabi ni Guro na babalik siya pagkatapos ng 1 taon para basagin ang aking selyo, pero 2 taon na, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi siya kailanman sumira sa kanyang pangako. Baka may nangyari na sa kanya? Hindi maaari, kailangan ko siyang hanapin. Tangling Shue. Pakiramdam ko may mali. Sa wakas, nakalabas na ako. Marunong ka bang magmaneho? Bakit ganyan ka magmaneho? Hindi ba ikaw ang nakabangga sa akin? Ano bang ginagawa mo? Gusto mo akong singilin ng pera? May problema ka. Kuya, napakalakas ng gamot na ito. Kahit elepante hindi ito matitiis. Ngayon, si Liu Xiangning, siguradong sa'yo na siya. Anong sinasabi mo? Siya ang aking nobya. Oo. Ate, siya ang ate. Ako, ito ay para lang magkasama muna bago magpakasal. Kuya, tingnan mo, nandoon si ate. Kuya, naunahan na po ang ate. Ano? Ako? Sino ka ba sa tingin mo, puta? Sinong may lakas ng loob na galawin ang babae ko, gago? Ang tanda ng nagmamana ng pamilya Lin, bakit nasa kanya? Gusto ko lang siyang iligtas. Wala akong ginawang masama sa kanya. Punyeta, Pareho na silang pumasok sa kotse, nagyayakapan na at wala pa rin ginagawa. ako lang ang pwedeng humawak sa babae ko. Linchu, bakit ka nandito? Xiang Ning, kung hindi ako dumating ng maaga, madudungisan ka ng gagong to. Kani-kanina lang. Bakit wala akong maalala kahit ano? Nakita nating lahat, ang lalaking ito, sa loob ng kotse, ay ginawa sa iyo. Sa tingin ko, ikaw ang gustong dumungi sa kanya, di ba? Nagsisinungaling ka? Siya ang fiancé ko. Paano ko magagawa iyon sa kanya? Manyak.
Hindi ako. Hindi siya manyak, iba ang manyak. Sino ka na namang putang ina ka at sinasaktan mo pa ako, putang ina? Siya ang CEO ng Tang Group, si Tang Lingxue. Si Otang. Xiangning, matapos kong matanggap ang tawag mo, ginamit ko ang aking mga koneksyon upang kunin ang CCTV footage. Ito ang katotohanan. Alalahanin mong mabuti. Lin Q. Ikaw na walang kuwentang tao. Lin Chu, gusto kong kanselahin ang engagement natin. Peke ang video na ito. Bukod pa rito, ang kasunduan mo sa tagapagmana ng Lin Corporation, matagal nang napagdesisyonan ng dalawang pamilya, hindi mo basta-basta makakansela. Lin Chu, wag mong kalimutan. Kung hindi nawala ang kuya mo, ang pagiging tagapagmana ng Lin family, paanong napunta sa kamay mo? Huwag mong banggitin sa akin ang walang kuwentang iyon, matagal na siyang patay. Ngayon, ako ang kaisa-isang tagapagmana ng Lin family. Ang Lin Corporation ay akin lang. Lin Corporation ay isang maliit na korporasyon lang na nagkakahalaga ng mga 70 milyong piso at lalo pang humina matapos mong manahin. Ano pa ang ipagyayabang mo? Talaga bang iniisip mo na ito lang ang tanging pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng Lin Corporation? Wala akong pakialam kung ano ka pa. Kahit paano, ikakansela ko ang kasal ngayong araw. Ikaw! Ang Liu family at ang Lin family ay wala nang anumang koneksyon simula ngayon. Kuya, sobra na sila. Putang ina, walang kuwenta. Liu Xiangning, Tang Lingxue, balang araw, kayong dalawa ay yuyukuran ko. Ano yan? Umalis ka na agad. Huwag mong harangan ang daan. Nakakapasok sila? Bakit hindi ako makakapasok? Sila? Maaari mo ba silang ikumpara? Ang mga dumalo rito ngayong gabi ay ang mga pinakamataas na makapangyarihan sa Yunzao. Gusto mong kumain, lumabas ka at maghanap. Ang walang kwenta. Ito ay pumunta rito para makikain at makikidrink. Hindi ka man lang tumitingin sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Ang mga taong tulad mo, marami na kaming nakita. Umalis ka! Ang mga security guard ba ng inyong pamilya ay ganito ang kalidad? Sinong tinatawag mong security guard? Taka? Ako ay espesyalista sa seguridad na inupahan ng malaking halaga ng pera. Ng Fantian Group, 10,000 piso ang buwanang sweldo. Ikaw na mabahong probinsyano, may karapatan ka bang makipag-usap sa amin tungkol sa kalidad? Sasabihin ko sa iyo. Maliit na salbahe. Umalis ka na agad. Kung mabala mo ang mahal na bisita sa loob, titiyakin kong magiging mahirap ang buhay mo. Naniniwala ka ba? Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa inyo. Teka, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi namin? May imbitasyon ka ba? Basta papasok ka. Kung gayon, imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ito pa lang ang imbitasyon. Sabi ko na nga ba, pineke mo lang? Hindi mo ba talaga kayang gawing mukhang totoo? Sinong walang hiya ang gumagawa ng ingay? Anak nang, hindi ka ba tumitingin? Ay, Sun Xiao, bakit ka pa nakatunganga diyan? Hindi ka ba atras at hihingi ng tawad kay Sun Xiao? San Xiao, naparito na po kayo. Pasensya na po talaga. May maliit na bastos kasing dumating na hindi namin alam kung saan nanggaling at gustong makapasok sa aming press conference. Pero huwag kang mag-alala, itataboy ko siya agad. Umalis ka na diyan. Teka muna, sinabi ko bang umalis ka na? May kailangan ka pa? Ang mukha ng binata na ito, pwede mo bang hawakan? Hinawakan mo na, tapos gusto mong umalis? Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, kundi babalin ko ang binti mo. Ako, luluhod sa'yo? Bingi ka ba? Hayop ka? Kailangan ko pang ulitin? Baka hindi. Mo kayang panindigan. Tingnan mo nga itong kaawa-awa mong hitsura. Si Sun Xiao ay ang panganay na anak ng Sun Group. Hindi ba siya karapat-dapat para ang lumuhod ang isang basurang gaya mo? Tama, lumuhod ka na. Kami, ang pamilya San, kahit na hindi kami kasing laki ng 4 na dakilang pamilya, pero sa Yunzao, itinuturing kaming isa sa mga nangungunang pamilya. Kung gusto kong patayin ka, kasing dali lang iyan ng pagyapak sa isang langgam. Akala ko, gaano kalakas ang pamilya San ninyo, pang second rate na. Pamilya lang pala, gusto mo ba talagang mamatay? Bakit kayo nakatunganga diyan? Bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Tigilan ninyo iyan. Batang Ginoong, dumating na po kayo. Ginangliw. Itong pangit na taga-bukid, nag-iingay dito sa lugar natin. Oo, tama. At sinugod pa niya si Batang Ginoong Sun. Hinihanda na namin siyang parusahan. Sino pa ang gusto ninyong parusahan? Guro. Nasaan ang imbitasyon mo? Heto, ang inyong mga guwardiya, sabi nila na ang imbitasyong ibinigay mo sa akin ay peke at hindi nila ako pinapayagang pumasok. Ginangtang, sabi niyo kanina, siya ang inyong guro? Batang Ginoong Sun, napakalaki ng tapang mo. Mukhang itong Yunzhou, baka hindi na magkasya ang pamilya San. Ginangtang, hindi ko alam na siya ang inyong guro. Ginangtang, pakiusap na huwag mo na akong idamay, palayain mo na ako. Mali ang kinakausap mo. Oo, tama. Pakiusap,
Ang isang dakilang tao ay hindi dapat mag-aksaya ng panahon sa isang hamak na tulad ko. Ituring mo na lang akong isang hangin at palayain ako. Hindi ko na uulitin ito. Sino kanina ang nagsabing hindi niya ako papasukin at pinapupunta pa ako para lumuhod at humingi ng tawad? Patawad. Patawad. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko alam kung sino kayo. Patawad. Ako ay nagkamali. Hindi ko na uulitin ito. Palayain mo na ako. Palayain mo na ako. Napakatibay mo pala talaga. Pasok na po, pasok na po. Halika. Si Boss Liu, talagang siya ang number 1 beauty sa Yunzhou. Kung makakasama ko, alang siyang magdamag, kahit mamatay ako sa ilalim ng talulot ng piyon niya, maging multo man, masarap pa rin. Sa tingin ko, para kang palakana, gustong kumain ng karne ng swan. Inaanunsyo ko, ang Liu Group at ang Tang Group ay formal nang nagkasundo sa isang estratehikong kasunduan, sabay kaming bubuo sa Fantian Group at nakabuo na kami ng bagong gamot. Tabi, tabi, tabi. Umalis kayo, umalis. Kayo, umalis. Umalis kayong lahat. Sa tingin ko, ang press conference ngayon ay wala nang saysay na ituloy. Lin Chu, anong ginagawa mo rito? Hindi ka namin welcome dito. Mga Ginoo, ang bagong gamot na sinaliksik ng Fantian Group matapos ang klinikal na pagsubok ay nagpapakita ng maraming problema at sila, para lang sa sarili nilang interes, ay hindi iniisip ang buhay at kamatayan ng mga mamimili. Ano ang tawag sa ganitong uri ng grupo? Walang konsensya. Ito, paano nangyari ito? Ang pamilyang Tang at pamilyang Liu ay mga parte ng 4 na dakilang pamilya. Anong imposibleng mangyari? Ang mga maharlikang pamilya na ito, hindi ba't nagpayaman sila sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo nating mga ordinaryong tao? I-boycott ang Tang family. I-boycott ang Liu family. I-boycott ang Tang family. I-boycott ang Liu family. Umalis kayo sa Yunzhou. Meron pa, siya iyon, si Liu Xiangning. Pinaliwala niya ang kasunduan sa kasal ng pamilya Lin at Liu noong unang panahon at nakipag-ugnayan pa sa lalaking ito na walang alam kung saan nagmula, nag-ugnayan sila ng kasuklam-suklam. Tama. Nakita ko pa silang gumagawa nung ganoon. Sa kotse. Nung ganoon, Huwag kang tumawa. Lin Chu, para sa palabas na ito, talagang nagsikap ka ah. Lin Fan, anong ibig mong sabihin dyan? Sabi, mo may problema ang produkto namin? Mayroon ka bang ebidensya para patunayan o nagsasalita ka lang ng walang basehan? Gusto mo ng ebidensya? Hindi ba? Mga Ginoo, ito ang report ng pagsusuri mula sa autoridad na institusyon at mayroon din akong internal testing report ng grupo ng Vantian na nagpapakita ng malinaw ang problema sa bagong produkto ng grupo ng Vantian. Oo nga pala, mayroon din akong feedback report ng mga dealer ninyo tungkol sa bagong produkto. Tingnan ninyo lahat. Ginoong Liu, dapat amo kaming bigyan ng makatuwirang paliwanag. Oo. Kung wala, kaming makukuha ng makatuwirang paliwanag ngayon, magkakaisa kaming lahat upang sabay-sabay na i-boycott ang grupo ng Liu at ang grupo ng Tang. Putulin ang lahat ng kooperasyon. Lin Q, hindi mo siguro iniisip na sa ilang pirasong sirang papel na ito, mapapatunayan mo nang may problema ang produkto namin, hindi ba? Huwag kang magmadali. Mayroon pa. Handa akong maging testigo para kay Ginoong Lin. Si Dr. Hu. Bakit ka nandito? Sino siya? Ang pangalan niya ay si Hu Chi. Siya ang product manager ng grupo. Siya ang ganap na responsable sa pagbuo ng bagong produkto. Hindi ko akalaing tatalikuran niya ang kumpanya. Eto na ang problema. Mga Ginoo at binibini, ako ang pangkalahatang pinuno ng pagbuo ng produkto ng Fantian Group. Ang bawat pag-aaral ay personal kong sinusubaybayan. Maaari kong kumpirmahin na ang mga hilaw na materyales na kinukuha nila ay pawang mababang kalidad. Bukod pa rito, ang kanilang kapaligiran ng produksyon at ang proseso ay lubhang walang kalidad. Sa ilalim ng ganitong mga kondisyon, ang produktong ginawa ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan ng tao. Lin Fan, mayroon ka pa bang sasabihin? Sige. Dahil sa lahat ay naniniwalang tayo ay may problema sa bagong produkto. Kung gayon, ako mismo ang susubok sa gamot. Ikaw ang susubok sa gamot? Kapatid, masakit ang tiyan mo, manahimik ka na lang at magpabuhay sa asawa mo. Bakit ka nagkukunwari na matapang dito? Sun Keshing. Ang nangyari kanina, nakalimutan mo na ba? Sa tingin ko ikaw ay walang pinagkatandaan. Ang batang Panginoon na ito ay marunong bumagay sa sitwasyon. Huwag kang pumunta muna, Lin Fan. Tiyak na may masama siyang balak. Ayos lang. Naniniwala ako sa inyo. Sige. Titingnan ko. Kung itong lalaking may magandang mukha ay may lakas ng loob na gawin iyan.
ang pagdala ng isang lalaking may magandang mukha para subukan ng gamot. Ano ang mapapatunayan yan? Baka ito ay isang kasabwat na inupahan ng Fantian Group. Oo nga, bumalik ka na sa probinsya. Walang nakakakilala sa iyo rito. Saan ka man galing, doon ka na bumalik. Dumating na si Ginoong Murong. Paano kung ako ang sumubok? Ginang Muryong Jaju, pinuno ng pamilya Muryong. Chen Jaju, pinuno ng pamilya Chen. Gao Jaju, pinuno ng pamilya Gao. Bakit kayo nandito? Kung hindi kami dumating, inakala mo ba na walang ibang mga angkan para hayaan ninyong mga api ang pamilyang Lin? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tumahimik ka. Babayaran mo ko mamaya. Umalis ka. Ang matandang Nangong Chengfeng na yan, nakahanap pala ng ganito kahusay na alagad. Magaling. Kilala? Ninyo po ang aking guro? Dati, nakakuha ako ng sulat mula kay Nangong Chengfeng sa matandang yon. Sabi niya pupunta siya para tulungan kang makaalis sa gulo. Kung ganoon, alam ninyo po ba kung nasaan siya? Aba, hindi ko rin alam. Hindi ko nakita ang guro mo. Pero dati, sumulat siya sa akin at sinabi na may kinalaman daw ito sa templo ng kaluluwa ng Rakshasa. At sinabi rin na ikaw ang kasalukuyang pinuno ng Tianxia Hui. At ang dalawang ito ay mga miyembro ng Tianxia Hui. Gao Quan, pinuno ng pamilyang Gao. Chen Heng, pinuno ng pamilyang Chen. Batang Nagpupugay po pinuno. kami. Magandang-ganda kayo, mga pinuno. Tumayo na kayo. Ito, ang binata na nasa harapan ay talagang ang batang pinuno ng Tianxia Hui. Totoo ba? Oo naman. Bakit naman magbibigay ng ganitong paggalang ang mga pinuno ng angkan sa isang baguhan pa lamang magbigay ng ganitong paggalang? Tapos na. Paumanhin, young master. Huli na kami. Ang mga susunod na bagay, hayaan mo nang kami ang bahala. Mga Ginoo, ang bagong gamot ng Bantian Group, wala itong anumang problema at ang tinatawag na ebidensya. Matapos ang pinagsamang pagsisiyasat ng mga pamilya ng Yunzhao, lumalabas na si Huki ay pribado itong ginawa. Ngayon, siya ay tinanggal na sa pinagkakatiwalaang institusyon ng pagsubok sa Yunzhao. Lin Chu, ang lakas ng loob mo. Pati ba naman kayo nang-aapi ang Tianxia Society Young Master? Si Gao Family Head ay... Talaga bang siya ang Tianxia Society Young Master? Tunay na tunay. Lin Fan, nakakainis ka. Umalis na tayo. Teka muna. Kung hindi mo lilinawin ang lahat ngayon, sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas sa pintong ito. Ikaw... Siya lang. Siya ang nanggulo sa akin at siya rin ang nagpeke ng ebidensya. At saka siya ang nag-utos sa akin na sirain ang entablado ng Fantian Group. Siya ang nag-udyok sa akin. Nagsisinungaling ka. Ikaw, napakawalang hiya mo. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Talaga bang wala kang hiya? Walang hiya. Anong ginagawa ninyo? Hindi! Anong ginagawa ninyo? Tulong. Pasensya na po. Ang mga gamot ng Fantian Group ay walang problema. Naabala po namin kayo. Umalis na. Xiangning, naresolba na ang problema. Ipagpatuloy na ang press conference. Gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat ang bagong chairman ng Fantian Group, si Ginoong Lin Fan. Bakit? Hindi mo muna ako kinonsulta? Lin Fan, klarong-klaro ang sinabi sa akin ng liham ng iyong guro. Lahat ng ito ay plano niya, kaya kailangan mong unahin ang mas mahalaga. Sige na nga. Pagbati. At saka, sasabihin ko rin sa iyo, kapag humarap ka sa mga kalaban mo sa hinaharap, kailangan mong ibalik sa kanila ang ginawa nila gamit ang sarili nilang paraan. Paparating na ang bagong chairman sa ilang sandali. Kayo ay magpakita ng kasiglahan. Naiintindihan nyo ba? Opo. Maari ko bang itanong kung ito ba ang Vantian Group? Nag-apply ka? Pumunta ka doon. Hindi ako nag-a-apply. Ako si Lin Fan, ang bago ninyong chairman. Aray ko, narinig nyo ba ang sinabi niya? Sabi niya, siya raw ang bagong chairman. Ha 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 ha. Huy bata, kung ikaw ang bagong chairman, edi ako na ang gobernador ng Yunzhou. Guard! Guard! Palabasin nyo siya. Palabasin nyo siya. Tigil! Anong ginagawa mo? Xiangning, buti na lang at dumating ka.
Itong pesting hamak na ito, sabi niya. Siya raw ang bagong chairman. Tama siya. Siya ang bago kong hinirang na chairman, si Lin Fan. Siyang Ning. Masamang balita, biglang hinimatay si pangalawang patriarch ngayon at dinala na sa ospital para gamutin. Kaya naman ang kumpanya ay nagkakaproblema sa supply ng mga hilaw na materyales. Bakit nangyari iyan? Ginang Liu, may malaking problema. Nag-aaway ang mga shareholders sa conference room. Ano? Ang Lin Fan na ito. Sa unang araw niya sa opisina, ang kumpanya ay nakaranas ng malaking krisis. Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Tama. Nabalitaan kong naubusan ng hilaw na materyales at hindi makapaghatid ang kumpanya ng on-time ayon sa kontrata. Siguradong marami tayong babayarang multa. Dahil sa paglabag sa kontrata, ang Vantian Group ay bago pa lang. Hindi nito kayang dumaan sa ganitong problema. Kung walang kakayahan ang bagong chairman, umalis na siya agad. Tapos na ba kayong magsalita? Ang pag-upo ni Lin Fan bilang chairman ay desisyon naming dalawa ni General Manager Tang. Anumang problema ang lumabas, sasaluhin namin ito. Kalokohan, Liu Xiangning, hindi mo ito pag-aari lang na kumpanya. Bago ka gumawa ng malaking desisyon, pwede mo ba muna kaming konsultahin? Kaming mga shareholder? Oo nga. Shareholder Wang, may 60% akong hawak na share sa kumpanya. Hindi ko na siguro kailangan pang magpaalam sa inyo. Ikaw! Sige na. Dahil nandito na kayong lahat, mag-usap na lang tayo ng maayos kung paano lulutasin ang problema sa hilaw na materyales. Ay, huwag. Si Lin Fan ang chairman, siya ang dapat magresolba sa bagay na ito. Kung hindi, hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Hindi ako papayag. Sige. Ano? Ang gusto niyong gawin ko para ayusin ito? 5. 3 araw. 3 araw, kung hindi ka makakita ng supplier ng materyales, umalis ka na sa kumpanya habang maaga pa. Ang problema sa mga hilaw na materyales, ako ang bahalang humanap ng paraan. Hindi na kailangan. Kiyutian, sa tingin ko, medyo mahaba ang 3 araw. Bigyan mo ako ng 1 araw na lang. Pwede ba? Sige. Lin Fan, ngayon, tumanggi nang mag-supply ang mga pangunahing supplier sa Yunzhou. Gustong lutasin ang problema sa loob ng 1 araw, halos imposibleng mangyari iyon. Tingnan ko nga. Paano mo yan sosolusyonan? May sarili akong paraan. Lin Fan. Lin Fan, talaga bang itinuturing mo ang sarili mo na isang importanteng tao? Ngayon, ang buong Yunzhou, ang makakapagbigay lang ng mga supply ng herbal medicine para sa ating kumpanya ay ang pamilya Han sa Fengcheng. Bukod pa rito, mas mataas ang kanilang kapangyarihan kaysa sa pamilya Liu at pamilya Tang. Sa tingin mo ba, tutulungan kanila na isang hamak na tagawalis? Narinig ko na ang pamilya Han ay pansamantalang ipinagkatiwala ang kanilang negosyo kay Han Shuyao at siya, bihira siyang makipagtulungan sa mga lalaking hindi niya kilala, lalo na sa basurang ito na bago pa lang sa industriya. Huwag kang sumobra. May paraan ako. Lalabas ako at tatawag. Hoy, hindi kaya? Nagpapalusot ka lang para tumakas? Tumakas? Ang aking guro, paanong tatakas? Guro, huli na po ako. Binibining Han? Ito, paano naging posible na ang hamak na ito ay iyong guro? Tama! Hayop ka, paano ka magsalita? Humingi ka ng tawad sa aking guro. Kung hindi, kayo ang mananagot sa magiging kahihinatnan. Patawad, Chairman, pakiusap, patawarin niyo ako. Ngayon, dahil kay Xiangning, hindi ko na kayo papansinin, lumabas na kayo. Guro, ako na ang bahala sa problema sa materyales. Salamat, Binibining Han. Xiangning. Nagpadala ng critical notice ang ospital para sa iyong tiyuhin. Ano? Xiangning, Lin Chu, mukhang talagang nakatadhana tayong magkita. Nagkita na naman tayo dito. Talagang perpekto tayong match. Master, sino yung taong yan? Ang baboy niyang magsalita. Isa lang siyang sipsip na aso. Hindi siya mahalaga. Lin Chu, binasura na natin ang kasunduan sa kasal. Huwag mo na akong sundan o gambalain. Nabalitaan ko kasing nagkasakit si Uncle Liu, kaya pinapunta ko si Dr. Joe para tingnan ang sakit ni Uncle Liu. Masyado kang mabait, hindi ba? Wala ka na namang ginagawang masama. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Maaari na kayong umalis. Ang pangalan ni Dr. Joe, dapat nyo na siyang narinig, hindi ba? Kahit na hindi kayo nagtitiwala sa akin, dapat maniwala kayo kay Dr. Zhu. Magandang araw, Miss Liu. Magandang araw, Miss Tang. Sino itong dalawang mukhang bago? Ano ang inyong pangalan? Ako si Lin Fan. Ako si Han Xiao. Han Xiao? Ikaw ba si Han Xiao ng pamilya Han ng Fengcheng? Bakit? May problema ba? Matagal ko nang hinahangaan ang pamilya Han ng Fengcheng. Ngayong nandito ka sa Yunzhou, natural lang na maging magaling akong host.
Wala akong interes sa mga sip-sip na aso. Ikaw, Agui. Agui, gumising ka na. Gumising ka na. Liugui! Liugui, gumising ka. Tita, kumusta si Tito? Ang doktor ay nagbigay ng critical condition warning sa tito mo. Sinabi ba ng doktor kung anong sakit meron si Tito? hi. Ang mga doktor ngayon talagang nagiging walang silbi. Puro sila walang kuwentang manggagamot. Amulin, ang siyang ningko, ay pinawalang bisa na ang inyong kasunduan. Bakit ka pa nandito? Tita Liu, sinadya ko pong bisitahin si Tito Liu at saka gumastos ako ng malaki para dalhin si dalubhasang manggagamot Joe. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Tiyak na wala siyang magandang intensyon. Talaga? Talaga bang dinala mo ang dalubhasang manggagamot? Kung gayo'y pakiusap, papasukin mo siya. Dalubhasang manggagamot Joe? Pasok na po kayo. Magandang araw po, madam. Hindi ko inakala na personal ka pang pumunta para manggamot. Ngayon, ang aking si Agu ay may pag-asa ng gumaling. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, kahit pa si Haring Kamatayan ay magawa kong kalabanin, sisiguraduhin kong ang ikalawang amo ay magiging ligtas at walang sakit. Napakagaling! Pakiusap, tingnan mo na agad si Agui ko. Sino ang matandang iyan? Ang pangalan niya ay Joe Wenyan. Sabi-sabi na siya ay nagmana ng turo ng dalubhasa. May chismis na kaya niyang magbigay buhay sa patay. Matagal na siyang respetadong panauhin ng malalaking pamilya. Baka nga may kakayahan talaga siya. Hindi naman malaking problema. Simpleng sipon lang. Mayroon lang kaunting pulmonya, sa ilang turok ko lang. Sisiguraduhin ko na ang ikalawang amo ay agad-agad gagaling. Salamat po, dalubhasang manggagamot Joe. Teka muna. Gusto mo bang magligtas ng tao o pumatay? Walang galang. Sino itong paslit na ito? Naglakas loob na kwestiyunin ang aking kasanayan sa medisina. Matanda? Sa tingin ko, ang pag-aaral mo sa medisina ay hindi ganap pa. Itong pamagat mo bilang divine doctor, sino ba talaga ang nagbigay niyan sa iyo? Kung ituloy mo ang karayom na yan, siguradong mamamatay si pangalawang patriarch ngayon? Xiang Ning, sino ang nagdala ng taong ito? Masyadong bastos siyang magsalita. Bakit? Anya kinuwestiyon ang galing ni Dr. Zhao? Tita, siya ang taong dinala ko. Ang pangalan niya ay Lin Fan. Siya ngayon ay... Tumahimik ka. Dahil ikaw ang nagdala sa kanya. Ngayon, hindi ko na siya papansinin. Pero pigilan mo ang bunganga mo. Kung magsalita ka pa ng walang kabuluhan, ipapaalis kita sa mga security guard. Lin Fan, akala mo ba talaga na ikaw ay makapangyarihan? Bakit ba kailangan mong makialam sa lahat ng bagay? Kung sakaling may mamatay dahil sa iyo, kaya mo bang panagutan yan? Kayong dalawa, huwag ninyong sisihin ang batang ito. Napakabata pa niya, hindi pa siya nakakita ng malaking pagsubok. Alang-alang sa akin, huwag na ninyo siyang pansinin. Dr. Zhao, talagang karapat-dapat kang maging divine doctor ng Yunjiao. Mas malawak ang pananaw mo kaysa sa ibang tao. Mga Ginoo, huwag ninyong sabihin na hindi ko kayo binalaan, ang pag-aaral ng matandang ito sa medisina ay hindi ganap. Marahil, siya ay isang nagpapanggap lamang. Walang galang. Sa tagal ng buhay ko, wala pang naglakas loob na sabihin sa akin yan. Huwag kang gumalaw diyan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko pagagalingin si pangalawang patriarch. Lin Fan, mas mabuti sigurong tumahimik ka na lang. Tama na. Security. Palabasin ninyo itong hangal na ito. Guardia. Palabasin niyo ang walang hiyang ito. Ginang, huwag. Hayaan mo siyang tumayo lang diyan at manood kung paano ko gagamutin ang pangalawang pinuno. Kung hindi, kapag kumalat ito, sasabihin ng iba na ako ay nagpakita ng pananakot sa mas bata, hindi maganda. Dahil nagsalita na ang Divine Dr. Zhou, ngayon hindi mo na kita pakikialaman. Divine Dr. Zhou, bilisan mo na ang paggamot. Agui, anong nangyayari sa'yo, Agi? Agui! Divine Dr. Zhao, anong nangyayari dito? Hindi tama, dapat ay gumaling na siya matapos ko siyang tusukan ayon sa batas. Linkyu, hindi mo pa sinabing napakahusay ng Divine Dr. Zhao? Anong nangyayari rito? Sa tingin ko gusto mong saktan ng Agi namin.
Hindi rin naman ako marunong sa medisina. Ako, Sa mga sintomas, ito ay malalang sipon at lagnat. Ang walang kwentang doktor ay nagdudulot ng kapahamakan. Xiangning, anong gagawin natin? Kapag may nangyaring masama sa ikalawa mong tiyuhin, magpapakamatay na rin ako. Tita, huwag ka munang mag-alala, tita. Lin Fan, gumawa ka ng paraan. Binata, ngayong nakita mo na ang sakit ng agwi namin, siguradong may paraan ka para gamutin siya. Sino ang nagsabing ipapalabas? Ako ng gwardya kanina? Ikaw? Mas mabuting hanapin mo na lang si Divine Dr. Joe para magligtas. Ako ay isa lamang na batang walang alam at walang karanasan kung sakaling may mangyaring masama at hindi ko kayang panagutan. Ako ang naging bulag. Pakiusap, iligtas mo ang agi namin. Ako, luluhod ako sa iyo. Tita, Lin Fan, Mabuting disipulo. Kailangan pa ba akong kumilos dito? Naiintindihan ko, guro. Ikaw, manggagamot. Kung gayon, hihiramin ko muna ang iyong karayom na pilak. Napaka-arogante. Sige, dito lang ako para makita ko kung paano ninyo gagalingin si ikalawang punong pamilya. teka muna. Ngayon, napakagrabe na ng kalagayan ni Tio Liu. Hindi na niya kayang tiisin ang anumang gulo, Tia Liu. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung sakaling may masamang mangyari kay Tio Liu, sino ang may pananagutan? Talaga bang kaya ninyong iligtas ang aming mahal na si Agi? Kung hindi kayo nagtitiwala sa amin, kung gayon, mas mabuti pang humanap na lang kayo ng ibang eksperto. Lin Fan, ikalawang tiya, huwag kang makinig sa mga walang kuwentang sinasabi ni Lin Chu. Ang pagkakasakit ni ikalawang tiyo, siguradong may kaugnayan sa kanya. Xiangning, lahat ng bagay, kailangan ng ebidensya, hindi ba? Lin Q, hindi ba't ito ang gusto mo noon pa? Ang magplano ng mga intriga at pakana? Bakit? Ano ang kinatatakutan mo ngayon? O baka naman, ikaw talaga ang may kagagawan nito? Mukhang iniisip ninyong lahat na ang pangyayaring ito, ako ang gumawa, hindi ba? Mukhang alam mo naman talaga ang kalagayan mo. Ang bagay na ito, kung ikaw ang gumawa o hindi, ikaw ang pinakamakaalam, hindi ba? Huwag na kayong mag-ingay. Dali iligtas ninyo ang aking si Agui. Dr. Zhao, tingnan mo ng maigi. 8 Ghost Shadows Needles. Paano mo nalaman ang 8 Ghost Shadows Needles? Oho! Matindi ka rin pala, matanda, at nakilala mo pa itong 8 Ghost Shadows Needles. Agui. Agui. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halos ikinamatay ko sa takot. Miss Han, kumusta na ang tiyuhin ko? Huwag kang mag-alala, Miss Liu. Naaalis ko na ang masamang lason. Sa katawan ng pangalawang pinuno, kailangan lang niya magpahinga ng ilang araw. Ang galing. Ihahanda kita ng lugaw? Magpahinga ka ng mabuti. Mahusay na apprentice. Gumagaling na naman ang 8 Ghost Shadows Needles. Siyempre, pero dapat ko ring pasalamatan ang guro ang karayom mong pilak. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Nagkukunwari lang pala kayong mahina. Ang master ko ay ang batang pinuno ng Tiandi Society. May tunay siyang kakayahan, hindi tulad ng ilang peking doktor. Ikaw ang batang pinuno ng Tiandi Society. Batang pinuno, tanggapin mo ako bilang iyong apprentice. Kanina, ako'y nagpakita ng kawalang galang. Hindi ko kayo nakilala. Tanggapin niyo na ako bilang inyong disipulo. Matanda, tumayo ka na. Hindi ka tatanggapin ng aking guro bilang disipulo. Sa ganyang kakayahan mo, ang hirap nang makalagpas sa akin. Gusto mo pang tanggapin ka ng guro ko bilang disipulo. Huwag kang mangarap. Tio Liu, dahil wala na namang problema ang iyong katawan. Ako ay aalis na. Teka muna. Pinuno ng pamilya Lin. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan ng kasal ninyo ni Xiangning. Maling pagpapasya ng pamilya Liu pero dahil nangyari na. Sana sa mga susunod na araw, huwag mo nang guluhin si Xiangning. Tara na. Tian Xiaohui, Liu Gui, nagpupugay sa batang Panginoon. Magpagaling ka ng mabuti. Tito, alam mo ba kung sino ang naglagay ng lason sa iyo? Sigurado ako na yang si Lin Chu na iyan. Binibining Tang. Mag-ingat ka, mayroon tayong mga mata at tainga sa paligid. Baka, si Lin Chu talaga ang may gawa nito? Batang Panginoon. Mas mabuti kung hindi nyo na kusang makikipagsagutan kay Lin Chu. Delikado siya. Tito,
Sabihin mo nga sa amin ng malinaw. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, si Lin Qiu ay miyembro ng Rakshasa Soul Hall. Rakshasa Soul Hall? Rakshasa Soul Hall. Tama. Pangalawang pinuno, itong Rakshasa Soul Hall. Ano ba talaga ang nangyayari diyan? Young Master, hindi kaya ang matandang pinuno hindi mo man lang nabanggit ang tungkol sa Rakshasa Soul Hall? Ang aking guro, nabanggit niya yan ilang beses, ngunit 2 taon na siyang bumaba sa bundok at wala pa ring balita hanggang ngayon. Ang Samahan ng Langit, ang pinakamalaki naming kaaway ay ang Rakshasa Soul Hall. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang sekta ay naglaban ng lihim at hayag, may nananalo at may natatalo. Parang narinig ko ang aking ama na nagbanggit na ang Rakshasa Soul Hall ay isang kulto, ang kanilang mga miyembro ay walang awa at sa tuwing lalabas sila ay nagdudulot ng kaguluhan. Ngayon, ang Samahan ng Langit ay walang namumuno at bukod pa rito, ang mga tao ng Rakshasa Soul Hall ay patuloy na gumagapang sa dilim. Ang mga tao sa aming Samahan ng Langit, hindi ko alam kung ilan na sa kanila ang sumapi na sa Rakshasa Soul Hall. Hindi nakapagtataka na dati ay hindi ko maunawaan kung bakit si Lin Qiu ay palaging laban sa akin. Yun pala, siya ay tao ng Rakshasa Soul Hall. Tio, ano ang gagawin natin ngayon? Wala rin akong ideya sa ngayon. Mabuti na lang at ikaw, Young Master, ay dumating sa tamang oras. Sana ay mapagsama-sama mo ang mga tao ng Samahan ng Langit upang sabay-sabay nating harapin ang Rakshasa Soul Hall. Pangalawang pinuno, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong babangon ang Samahan ng Langit, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang Rakshasa Soul Hall sa paggawa ng kasamaan. Puno, may nangyaring masama. Biglang inihayag ni Liu Fu na may problema sa produkto ng Fantian Group. Kaya ngayon, lahat ng parmasya sa Yunzhou ay itinigil ang pagbebenta ng aming produkto. Ano? Hindi ko inasahan na gagawin ito ng kuya ko ang ganitong bagay. Ibig bang sabihin, sa isang salita lang niya, ay hindi na natin maibebenta ang ating produkto? Hindi nyo kasi alam, ang kuya ko ay itinuturing na pinuno sa Yunzhou. Lahat ng gamot at mga kinatawan ng benta ay nakikinig sa kanya. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mabilis na maibalik ang reputasyon ng kumpanya. Gusto niyo bang maglabas ng pahayag para magpaliwanag? Kailangan natin ng isang taong may malaking impluensya para tumayo at magsalita para sa atin. Ang tagapagsalita ng aming kumpanya, si Qin Bingsha, ay isang sikat na international film star. Pwede natin siyang papaglabasin muna ng public relations statement at pagkatapos ay maghahanda tayo ng press conference para linawin ang buong sitwasyon. Sige, kung gayon, maghati-hati tayo sa gawain. Sige. Madam Liu, hindi maganda ang balita. Gustong makipaghiwalay ni Qin Bingsha sa atin. Ano? Ginang Qin. Boss Liu, may kailangan pa akong gawin. Ito ang kontrata ng pagpapawalang bisa. Tingnan mo at bilisan mong pumirma. Ginang Qin, tila mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, ang produkto ng inyong kumpanya nagkaroon ng napakalaking insidente. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang epekto? Ano ito sa aking reputasyon? Hindi ko na kayo pinagbayad ng penalty. Ay napakabait ko na. Pumirma na kayo. Ginang Qin, tungkol sa bagay na ito, tiyak na may nagmamanipula sa likod. Sisiguraduhin naming imbestigahan ito ng husto. Kaya't pakiusap, pag-isipan mo muna ulit. Pag-isipan? Ngayon? Lahat ng resources ng kumpanya ay nakatuon sa akin. Hindi ko papayagan na may anumang dungis na dumihan ako. Ganito na lang, handa kaming magdagdag ng 50% pa sa bayad sa endorsement. Sa susunod, anuman ang mayroon ng pamilya Liu at ang lahat ng endorsement sa buong Yunzhou, matutulungan kitang makuha. Boss Liu, huwag na kayong magbigay ng huwad na pangako sa akin. Kung hindi pa kayo pipirma, sa abogado ko na kayo makikipag-usap. Boss Liu, kung ayaw ni Ginang Qin na maging endorser, paano? Ka naman ako? Si Zhou Jingya iyan, siya at si Qin Bingsha, ang pinakasikat na young stars ngayon. Mas mataas pa nga ang kasikatan niya kaysa kay Qin Bingsha. Zhou Jingya, bakit ka nandito? Boss Liu, gusto kong makipagtulungan sa Fantian Group at maging endorser ng Fantian Group. Zhou Jingya, inaagaw mo ang mga kagamitan. Baliw ka na ba sa pag-aagaw? Bakit ka ba laging nandyan? Matagal ko nang gusto ang mga babaeng makapangyarihan tulad ni Boss Liu. Naniniwala rin ako sa pagkatao ni Boss Liu. Handa akong magsalita para sa krisis na ito ng Fantian Group at makipagtulungan kay Binibining Liu. Binibining Zhao, salamat sa iyong pagtulong. Kung ang aming grupo ay makakaahon sa pagsubok na ito, tiyak na magbibigay ng malaking pasasalamat ang pamilya Liu. Zhou Jingya, isa ka lang babaeng umasa sa lalaki. Bakit ka nagkukunwari na malinis? Naglakas loob kang saktan ako. Aawayin kita. Tama na. Binibining Qin. Ang bayad sa paglabag sa kontrata ay babayaran pa rin ng pamilya Liu. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang pumutol sa kontrata ng Fantian Group, kundi ang Fantian Group ang pumutol sa kontrata mo. Zhou Jingya, lagi mo akong kinakalaban. Magkita na lang tayo. Binibining Zhou,
Umupo muna tayo at mag-usap. Boss Liu, Jingya na lang ang itawag mo sa akin. Jingya, naniniwala akong nabalitaan mo sa mga balita na ang produkto ng aming kumpanya ay nagkaroon ng problema. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ito ng epekto sa iyong kinabukasan sa karera sa pag-arte? Boss Liu, nag-aalala ka masyado. Sa totoo lang, gumagamit din ako ng mga produkto ng inyong kumpanya. Lubos akong nagtitiwala sa kalidad ng inyong produkto. Bukod pa rito, lubos akong humahanga sa pagkatao ni Boss Liu. Kung gayon, agad akong magpapatawag ng press conference upang ipahayag na ikaw ang magiging bagong endorser. Huwag na nating ipagpaliban. Bukas na lang. Masaya akong makipagtulungan. Masaya ring makipagtulungan. Naayos na ang lahat. Mahusay ka. Linfan, Liu Xiangning. Tingnan natin kung paano ninyo ako lalabanan. Ang Fantian Group ay kakabasura pa lang ng kontrata ni Qin Bingsha kahapon. Pero ngayon, nag-anunsyo na sila ng bagong endorser. Sa gitna ng ganitong matinding issue, may naglakas loob pa ring tanggapin ang endorsement ng Fantian Group. Nabalitaan ko, mas mataas pa raw ang kalibre ng bagong endorser kaysa kay Qin Bingsha. Mas mataas pa kay Qin Bingsha? Oo nga, Baka naman si... nandyan na. Ginang Liu, mayroon po ba kayong masasabi tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong endorser? Sisiguraduhin kong magugulat kayong lahat, kaya maghintay na lang tayo. Kung titingnan si Ginang Liu na kalmado, mukhang sigurado na siya sa tagumpay. Assistant Wu, nakontak mo na ba si Jingya? Hindi pa rin matawagan ang telepono niya. Tumawag ka ulit. Sige, President Liu. Isang oras na lang at magsisimula na ang press conference. Huwag naman sanang magkaroon ng gulo. President Liu, malapit nang magsimula ang press conference. Bakit wala pa si Miss Zhou? Baka naman pinaglalaruan mo lang kami. Nagpapanggap lang siya. Gusto lang niyang magpalipas ng oras. At ayaw niyang ibigay ang posisyon ng chairman. Sabi ko na nga ba, ang isang bata na wala pang masyadong alam ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula na naman kayong mag-away. Sige, magmamatigas ka pa ano? Mamaya, titingnan ko kung paano mo ito haharapin. Tara. Kayo, May nangyari bang masama? Oo nga. May darating pa ba? Ayun, dumating na. papunta na ang endorser. Huwag na kayong mag-alala. Binibining Leo, itong sinasabi mong endorser, papunta ba talaga? O wala naman talaga? Tama, sa oras na ito, sinong sikat? Ang sasausaw pa sa gulo? Si Liu Xiangning ay isang malaking sinungaling. Sinungaling, 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 sinungaling. Nandito na ang endorser. Si Zhao Jingya. Si Zhu Jingya pala. Naimbitahan talaga nila si Zhou Jingya. Jingya, sa wakas dumating ka na. Nakuha ng pamilyang Liu na imbitahan siya. Nagsasagawa ako ng pag-akusa. Inaakusahan ko ang produkto ng Fantian Group na seryosong hindi pumasa sa kalidad na naging sanhi ng pagkasira ng mukha ko. Liu Xiangning, ito ba ang maingat mong inihanda na press conference? Liu Xiangning, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin mo. Umalis ka na sa entablado. Umalis! 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 Mag-resign ka na! 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 Zhou Jingya, wala naman akong matinding galit sa iyo. Bakit mo ako sinisira? Wala siyang galit sa iyo? Eh, paano naman ako? Lin Chu, ikaw na naman ang may pakana nito. Xiangning, huwag kang ang basta-bastang magbato ng paratang. Ikaw at ako ay pinagkasundo noong bata pa. Paano naman kita sisirain? Ikaw, hamak. Xiangning, matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ka bagay sa mundo ng negosyo. Ang negosyo ay parang digmaan. Ikaw na isang babae, hindi ba mas maganda kung mananatili ka na lang sa bahay at mag-aalaga ng bata? Tama siya. Lin Chu, iwanan mo na ang ideya na iyan. Hindi ako sasama sa isang taong kasing walang kwenta mo. Xiangning, huwag kang magmadali. Ang pag-ibig, maaari nating unti-unting paunlarin kapag tayo ay matagal nang magkasama. Malalaman mo, natural lang, kung gaano kabuti akong lalaki si Lin Chu. Si Miss Zhao ang bago kong artistang kinontrata. Ang lahat ng media na narito ay magpapakita rin ng kaunting respeto sa akin. Basta pumayag kang pakasalan ako, madali lang malulutas ang issue ngayon. Nananaginip ka. Mas gugustuhin ko pang mawala ang Fantian Group kaysa makasama ka. Ang Fantian Group ang mukha ng Tiang Xiaohui. Ngayon, si Lin Fan ay nakaranas ng matinding pagkatalo. Siguro ay kinamumuhian na siya ng lahat ng tao. Xiangning, pakasalan mo na ako. Pakasalan mo siya. 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 Lin Q, ikaw pala ay tuso at mapagmaniobra?
Linfan, ikaw na naman ang sumira sa mga plano ko. Linfan, baliw ka na ba? Mga ginoo at ginang, pakitingnan ninyong mabuti kung ang aktres na ito ay talagang napilayan. Siya pala mismo ang nagpinta. Ito'y malaking balita. Sinisiraan ng sikat na aktres ang Fantian Group. Umalis kayo dyan. Linfan, Salamat sa inyong pagod. Linfan, ang mga biktima ng produkto ng Fantian Group ay hindi lang sila, kailangan mo pang pag-isipan kung ano ang gagawin mo sunod. Mga ginoo at ginang, ito ang mga ulat ng pagsusuri ng aming Fantian Group para sa lahat ng aming produkto. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay gumagamit ng natural, berde at malusog na sangkap na may benepisyo at walang pinsala sa katawan ng tao. Ano ngayon kung pasado sa kalidad? Maraming biktima ang Fantian Group, nakalatag na sila diyan. Mga ginoo at ginang, ang mga biktima na nagpahayag sa publiko ay hindi bumili ng anumang produkto mula sa aming kumpanya at bago pa man sila magsalita at magparatang, nakatanggap sila ng bayad mula sa kumpanya ni Lin Chiu. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Lin Chiu, mayroon ka pa bang sasabihin? Kunan mo. Sige, lapit. Gusto mong kumuha ng litrato, hindi ba? Lintik na reporter? Kanino ka ba galing? Anong news agency? Linfan, inamin kong ako ang nag-imbento. Pero kumalat na ang opinyon sa internet. Kahit ang puti, nagiging itim. Walang celebrity ang mag-endorso sa inyo, kayong Fantian Group, hindi na kayo kailanman magiging malinis. Linfan, natalo pa rin tayo. Talo? Paano tayo natalo? Walang endorsement ng celebrity? Sino ang maglalakas loob na bumili ng produkto ng kumpanyang may iskandalo? Kapag nag-udyok pa ako ng opinyon para ang Fantian Group ay manatili sa gitna ng kontrobersiya, tingnan natin kung mamamatay kayo. Ang sinabi niya, totoo ba lahat? Mag-imbita tayo ulit ng isang celebrity. Linfan, isa ka talagang mangmang. Ngayon, si Qin Bing Xia at si Zhou Jingya, itong dalawang sikat na aktres, pareho mo nang ininsulto. Sino pa ang tatanggap ng endorsement ninyo? Wala na bang mas sikat na celebrity sa Yunzhou kaysa sa kanila? Mayroon talaga. Mayroon talagang isa sa Yunzhou, isang sikat na aktres na kilala sa buong bansa. Sina Qin Bing Xia at Zhou Jingya ay wala lang sa tabi niya. Yunzhou, mayroon palang ganito kalaking tao? Ang tinutukoy niya ay si Chen Xuan, isang super beauty na kahit ang anak ng gobernador ay hindi makuha. Pero si Chen Xuan ay hindi tumatanggap ng mga endorsement. Makukuha mo si Chen Xuan? Kapag ang Fantian Group nagbebenta ng produkto sa Mars, ay bibili. Kaso lang, hindi mo siya makukuha, makikita mo lang ang Fantian Group na masisira sa inyong mga kamay. Paano kung talagang makuha ko siya? Handa akong mag-endorso ng grupong Fantian. Chen Xuan. Chen Xuan. Si Chen Xuan nga. Chen Xuan, mahal kita. Matagal na tayong hindi nagkita, Guro. Guro. Munting dalaga, ilang taon na tayong hindi nagkita at naging sikat na artista ka na. Pasensya na, Guro, nahuli ako. Noong nag-text sa akin ang pinakamatandang ate, nasa Hengdian ako't nagsushooting, kaya pagkakita ko sa text, nagmadali akong pumunta agad. Ito si Xiang Ning, ito naman ang magaling kong disipulo, si Xiao Xuan. Linfan, hindi ko akalaing ang pinakasikat na female star sa buong bansa ngayon ay galing sa Tianxia Hui ninyo. Ang tindi mo. Umalis na tayo. Ayos ito. Sa pag-endorso ni Binibining Chen sa kumpanya, sa tingin ko, ang negatibong issue tungkol sa produkto ay mabilis na malulunasan. Pamangkin na Liu, nakontak ko na ang samahan ng negosyante sa Longcheng. Pumayag silang maging general agent ng grupong Fantian sa rehiyon ng Timog Sina. May makikipag-usap sa iyo mamaya tungkol sa kooperasyon. Ang galing. Makikipag-ugnayan agad ako sa samahan ng negosyante sa Longcheng. Samahan ng negosyante sa Longcheng? Ang pinakamalaking samahan ng negosyante sa kalapit na probinsya. Napakagaling. May problema, may problema. General Manager Liu, may problema. May nangyari sa loob ng grupong Liu natin. Ano? Pangulo Liu, ngayon sa labas, kumakalat na dahil sa isang kasamang lalaki, ibinigay niyo ang lahat ng resources sa Fantian Group na nagresulta sa matinding pagbaba ng stock value ng Liu Corporation. Sa loob lang ng ilang araw, bumaba ang market value ng bilyon-bilyong piso. Pangulo Liu. Pangulo Liu, dahil sa personal mong problema, bumaba ang halaga ng aming mga stock ng husto. Alam mo ba kung gaano kami kalaki nawalan? Hindi ba't dapat mo kaming bigyan ng paliwanag? Sabi ko na nga ba, Pangulo Liu, hindi ko talaga inasahan na magkakaroon ng lakas ng loob ang pamilya Liu na ipaubaya sa iyong kamay ang Liu Corporation. Ang Liu Corporation, na pinagsikapan, itatag ni matandang Ginoong Liu dahil lang sa personal mong issue. Ngayon, malapit nang bumagsak, 3 taon ang inatras. Sabi ko na nga ba,
Noon pa man, ang posisyon ng chairman ay hindi dapat basta-basta pinalitan, lalo na para ipaubaya sa isang babae ang pagiging chairman. Kung hindi ako nagkakamali, kayong dalawa ay mga veterano ng kumpanya. Sa halip na mag-isip kung paano lutasin ang problema ng kumpanya sa panahon ng krisis, ay umaatake kayo sa akin? Ano bang nasa isip nyo? Isang taon pa lang nang ibigay sa iyo ni matandang Ginoong Liu ang kumpanya, pero dinala mo na ang kumpanya sa bingit ng pagkabangkarote. Sa tingin ko, mas mabuting magbitiw ka na sa pwesto. Sa tingin ko, matagal na kayong nagpaplano. Kayong dalawa ay kasama ng aking lolo sa pagbuo ng kumpanyang ito ngayong nagkaproblema ang kumpanya. Pinipilit nyo ba akong mag-resign? Pangulo Liu, ito ay dahil sa iyong personal na problema sa pag-uugali. Ibig sabihin, kami ba ang magbabayad para sa iyo? Ang personal na problema, ako mismo ang magre-resolba. Resolbahin? Tingnan natin kung paano mo ito lulutasin. Mas mabuting bumaba ka na sa pwesto at magbigay daan sa iba. Kung ganoon, ang ibig bang sabihin yan, mayroon na kayong napiling kapalit? Sa tingin ko, si Ginoong Liu Fu ay perpekto. Tama lang, napalitan na ang posisyon ng chairman para na rin maalis ang masamang opinyon ng publiko. Binili na ba kayong lahat ni Liu Fu? Nakikisama pa kayo sa Rakshasa Soul Hall, isang kulto. Pasensya na, kami ay mga negosyante. Kung sino ang mas maraming magbigay ng pera, doon kami pupunta. Assistant Wu, magbigay ng abiso. Sabihin mo na dahil kay Liu Xiangning, dahil sa masamang pamamahala, naapektuhan ang ating Liu Group at nagdulot ng matinding pagkalugi. Ang ating chairman ay papalitan ni Ginoong Liu Fu. Sige, ipahayag mo. Hindi ba't nandito pa ako? Lin Fan? Bakit ka nandito? Ay, ito ba iyong bata ang iyon? Akala ko hindi na siya magpapakita dahil nagtatago siya. Mayroon kayo sa Liu Group na ito. Talagang swerte ng Liu Group. Xiangning, kung kumakalat na binabayaran mo, ang mga bataang iyan. Ano ngayon kung binabayaran mo nga? Ang pakikipag-date ng chairman, anong kinalaman nila roon? Assistant Wu, maglabas ng pahayag. Ayoko nang makakita ng anumang masamang komento na lumabas. Tungkol naman sa inyo, lumayas na kayo. Sabihin ninyo sa Liu Fu ninyo, huwag niyang galawin ang hindi dapat galawin. Liu Xiangning, tingnan natin kung paano ka rito makakabangon. Tara na. Xiangning, wala lang ang mga ito kundi mga munting panlilinlang lang ng Rakshasa Soul Hall. Handa tayong humarap sa anumang pagsubok. Kung may dumating, gagawan natin ng paraan. Matatakot ba ang ating Tianxia Association sa kanila? Ano man ang mangyari, dapat mong tandaan. Nasa tabi mo ka palagi. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. May nangyari kay Gaaneng. Liu, bigla na lang binayaran ng kumpanya ang lahat ng bayarin ng sabay-sabay. Wala nang pera sa bank account ng kumpanya, kaya hindi na makapagbigay ng sahod sa mga empleyado. Sino ang pumirma? Bakit wala akong anumang balita? Si Liu Fu. Pumirma siya bilang pinuno ng pamilya Liu at pangalawang pinakamalaking shareholder. Ang laki ng lakas ng loob mo. At marami ring senior executive at empleyado ang biglang nagpahayag ng pagbibitiw at lahat ng malalaking bangko ay nagmamadali na kaming magbayad ng utang. Ngayon ayaw na nilang magpahiram sa amin kahit piso. Talagang inalis ang pundasyon. Ang lupit niya talaga. Geng nga. Liu, anong gagawin natin ngayon? Gang, Liu, ang ibang mga direktor ay nagkaroon ng pulong ng board. Pinapapunta po kayo. Ang bilis nilang dumating. Genge. Liu, wala nang ni isang kusing ang kumpanya ngayon. Kung hindi ka makakakuha ng pondo, mabibigo na ang kumpanya. Hindi ba si Liu Fu ang may kagagawan niyan? Siya ang hanapin ninyo. Kung wala kang pahintulot, may karapatan ba siyang pumirma? Ito ang huling pera namin. Hindi kaya madalas kayong nakikipagsabuatan kay Liu Fu, ha? Huwag kang magbintang. Ngayon tingnan natin kung makakapagbigay ka ng solusyon. Kung hindi, umalis ka na kaagad. Simula nang naging chairman ka, pababa ng pababa ang pera ng kumpanya. Sa tingin ko hindi ka rin naman nagkulang sa kita, ah. Huwag na nating pag-usapan ang ninakaw mo mula sa kumpanya. Kahit ang perang binigay sa iyo ni Liu Fu, sapat na para magsaya ka habang buhay, hindi ba? Si Liu Fu ay mula sa pamilya Liu. Nag-aaway kayo sa loob. Bakit kami ang sinasama ninyo? Kung alam mong may internal na gulo, bakit nakipagsabuatan ka pa rin kay Liu Fu? Ikaw. Pamangkin, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi mo pa rin ba tatawagin ang nakatatandang tiyuhin mo? Liu Fu, naglakas loob ka pa rin bumalik? Sa kabila ng lahat, ako ang iyong nakatatandang tiyuhin. Ako ang may pinakamataas na katayuan sa pamilya Liu, bukod sa matandang pinuno. Sa tingin mo ba, hindi ako maglalakas loob bumalik? Alam mo pa palang tiyuhin kita dahil lang sa sarili mong ambisyon, itinulak mo ang buong pamilya natin sa bangin. Ito ay tinatawag na sirain muna bago itayo muli. Kung sino ang makapagdadala ng kaluwalhatian sa pamilya, siya ang magiging pinuno ng pamilya. Ikaw ay isang maliit na babae lang, huwag mong isiping dahil lang may sumusuporta. Sa iyo na tinatawag. Na Tianxia Hui ay makakaya mo na akong kalabanin. Ang nasa likod ko ay ang Luoxia Soul Hall. Si Liu Xiangning ay nagkaroon pa ng lakas para lumaban. Ngunit ang mga assistant, direktor at empleyado ay mga tauhan ko. Ano ang ipinaglalaban mo sa akin?
ipagpatuloy ang plano at pabagsakin si Liu Xiangning ng tuluyan. Liu Fu, nababaliw ka na. Nababaliw ako? Ang huling baraha mo, si Lin Fan, tama ba? Paano mo nalaman? Bukod sa umasa sa kanya, ano pa bang kakayahan mayroon ka? Sa tingin mo ba? Si Lin Fan ay maglalakas loob na labanan ang aking Luosha Soul Hall? Paano kung idagdag mo pa ako? Chen Heng, posible bang miyembro ka rin ng Tian Xiaohui? Ang Luosha Huntian nyo, mukhang hindi naman. Palaganoon ka solid gaya ng iniisip. Hindi ba sinabi sa iyo ni Lin Chu ang tungkol sa akin? Teka, nasaan si Lin Q? Kapag hindi na makapaglaban, bigla na lang mawawala? Lin Fan? Si Lin, Qiu ay ang mapapangasawa ni Xiangning. Ito ay pampamilyang usapin ng pamilya Liu. Wala ka nang pakialam doon. Bakit mo naman sinabing wala akong pakialam? Ako ang nobyo ni Xiangning. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Ang problema sa pondo ng Liu Group, aayusin ng pamilya Chen. Mukhang mabibigo na ang inyong plano. Narito, ang mga tao sa inyo ay may mga maruruming bagay na ginawa sa loob ng maraming taon. Gusto ba ninyong mag-isip-isip sa kulungan? Anong balak mong gawin? Ay, nakalimutan ko. Kasama ka pa pala? Halika, ito ang para sa iyo. Tingnan mo kung gaano kakahalaga sa akin. Personal kong dala-dala ang iyong impormasyon. Sabihin mo, dahil lang mas magaling ka ng kaunti kay Lin Q. Talaga bang akala mo wala ka ng kalaban sa mundo? Lin Fan, akala mo ba ang Luosha Huntian ay ako lang, si Liu Fu? Ang totoong palabas ay paparating pa lang. Sino bang nagsabing girlfriend mo ako? Naghahanap lang naman ako ng dahilan para kasuklaman siya, hindi ba? Huwag mong seryosohin. Umalis ka na agad. Niyakap lang naman kita? Nagalit ka talaga? Ikaw. Kung ganoon, aalis na ako ha? Xuan, dahan-dahan. Kalang, maikli ang binti ko. Pigilan niyo itong taong nasa likod ko. Aray! Ang apelido ko ay Kian. Ang tatay ko ay ang gobernador ng Yunzhou. Mag-isip-isip kayong dalawa. Gusto niyo pa bang manakit? Ginoong Kian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Xuan, huwag kang matakot. Talagang gusto kita. Gusto ko lang na makita kita araw-araw. Isa ka pa namang sikat na artista, pero wala kang bodyguard? Delikado yan. Paano kung ako na lang ang maging nobyo mo? Ako na lang ang maging bodyguard mo? Sa mga bakanting oras, gaganap din ako ng iba pang mga tungkulin. Ikaw ba ay baliw? Xuan, hindi mo ba nararamdaman ang aking sinseridad? Gusto mo bang sunduin kita pagkatapos ng trabaho mamayang gabi? May boyfriend na siya, huwag mo na siyang guluhin. Xuan, kung ganoon, susunduin ko kayo ng boyfriend mo pagkatapos ng trabaho mamayang gabi? Kung ganoon, sunduin ko kayo ng nobyo mo mamayang gabi pagkatapos ninyo ng trabaho? Sino yung lalaking iyon kanina? Manliligaw mo? Sana nga. Isang ordinaryong manliligaw lang? Anak siya ng kasalukuyang gobernador ng Yunzhou. Araw-araw akong ginagambala ni Qian Ren. Maraming beses ko na siyang tinanggihan, pero talagang makulit siya at walang hiya. Kung magkikita kayo ulit, sabihin mong may nobyo ka na. Narinig mo naman kanina, kahit na yata sinabi ko sa kanya, nasunduin kaming magkasama ng nobyo ko. Pagkatapos ng trabaho, nasabi pa rin niya ang ganoong bagay. Ang taong walang kahihiyan ay walang katapat. Matindi rin pala ang kalaban mo. Huwag na nating siyang pag-usapan, nakakasuya. Ma'am, pinuntahan kita rito para imbitahan ka sa celebration party ko? Celebration party? Oo. Bumenta ng malaki ang bago kong drama. Kaya nag-organisa ang kumpanya ng celebration party. Ngayong gabi sa Longteng Hotel. Ma'am, kailangan mong pumunta. Ma'am, tandaan mong magdamit ng formal. Salamat, President Wang, sa pag-aalala. Maligayang pagdating sa lahat na dumalo sa aking celebration party. Mabuti. Napakahusay. Mabuti. Ang galing mo, Xuan. Congratulations. Xuan, bakit hindi ka naghintay sa akin kagabi para sunduin ka? G, Kian, hindi ko naman kailangang iulat sa iyo ang aking schedule, hindi ba? Xuan, tingnan mo. Matagal na kitang nililigawan. Magbigay ka naman ng kaunting konsiderasyon. G, Kian, may kasintahan na ako. Kaya sana ay panatilihin mo ang distansya sa pagitan nating dalawa. Kasintahan mo? Ganito kalaking okasyon ngayon, bakit hindi kanya sinamahan? Baka naman wala siyang pakialam sa iyo? Bakit ganyan ang ugali niya? Bibi, Chen, ang panliligaw sa iyo ni Binatang Kian ay pagbibigay sa iyo ng pabor. Huwag mong tanggihan ang ginagawang kabutihan sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Xuan, pasensya na. Bata pa yan at walang alam? Huwag mo sanang isipin. Huwag kang mag-alala. Ang pagmamahal ko sa iyo
ay hindi magbabago kahit may kasintahan ka, man o wala. Binatang Kian, hindi ka welcome sa party na. Ito, lumabas ka. Sabi mo hindi ka welcome? Hindi ka na welcome? Dito sa hotel na pag-aari ng pamilya namin, baka kami ang hindi nagwe-welcome sa iyo? Xuan, gustong-gusto talaga kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, kahit isang beses lang. Magpakasal ka sa akin. Magpakasal na! 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 Binatang Kian, sobra na ang ginagawa mo. Malinaw ko nang sinabi sa iyo, hindi kita gusto. Pakiusap, wag mo na akong guluhin. Xuan, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi ako susuko. Ginang Chen, ang lahat ng entertainment resources na mayroon ka ngayon, pati na rin ang script ng drama na ito, ay personal na inihanda para sa iyo ni Boss Kian. Kailangan mo lang tumango at sabihing oo. At magkakaroon ka na ng hindi mabilang na yaman at resources. Ang mga tinatawag mong diva o best actress ay isang salita lang yan para kay Boss Kian. Ginoong Kian, hindi mo naman siguro talaga iniisip na isa lang akong maliit na artista, hindi ba? Xuan, kahit gaano pa kalaki ang iyong koneksyon, wala yan sa harap ng pamilya Kian. Hanggat hindi bumabagsak ang pamilya Kian. Ang langit ng Yunzhou ay laging pag-aari ng mga Kian. Ang laki ng yabang mo! Ikaw. Ikaw ba ang nobyo ni Xuan? Ang may-ari ng maliit na kumpanya na yon? Hayaan mo magbigay ako ng pahayag. Kapag kumilos ako, mabibira ang kumpanya mo bukas. Akala ko kung gaano nakalaking tao, isang maliit na boss lang pala ng maliit na kumpanya? Xuan, ang agwat namin ay tulad ng langit at lupa. Talaga bang ipagtatanggol mo pa itong? Walang kwentang to. Ginang Chen, ang pagpropose ni Boss Kian sa harap ng lahat, pangarap yan ng maraming babae. Mga rich kid lang kayo? Iniisip nyo ba na kayo na ang hari at reyna? Kahit sino sa amin ay, kayang tapakan ka. Talaga namang, mga walang pinagkatandaang mga bagay. Xuan, paano ka nagsasalita ng ganyan? Huwag mong gamitin na dahilan ang pag-ibig ko sa iyo para gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi ka dapat ganyan. Dito sa Yunzhou, naglakas loob kang kalabanin si Boss Kian. Gusto mo na bang mamatay? Pag-aari ng pamilya namin ang hotel na ito. Security, palabasin niyo silang lahat. Kailan pa naging iyo ang hotel na ito? Hindi ikaw ang masusunod sa pamilya Gao. Ikaw na hayop ka. Tito, bakit mo ako sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang batang pinuno ng Tiang Shahui. Ang batang pinuno ng Tian Shahui? Bakit ka nandito? Ito ang celebration party ng anak ko. Paano ako hindi pupunta? Tito? Kumusta po kayo? Ako po si Kian Ren. Ang tatay ko po si Gobernador Kian. Ikaw ba ang nang-aapi sa anak ko? Tito, paano mangyayari iyon? Huwag po kayong magkamali. Siya po ang patuloy na nanggugulo kay Xuan. Tinutulungan ko lang si Xuan na paalisin siya. Ang taong ito ay walang modo. At nagmumura kaagad, sinasaktan pa nga ang tao ngayon. Matanda na lang ako, pero hindi pa ako loka-loka. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Kita mo, Tito, ganyan talaga ang itsura niya kanina. Pinuno. Hindi ba natin siya pagsasabihan? Hayaan na lang. Isa lang siyang hangal na punong-puno ng kasinungalingan, pabayaan mo na lang siya. Ibig sabihin, magkakilala kayo? Niloloko niyo lang ako, ha? Ikaw lang ang naghanap ng kahihiyan. Sige. Ganito pala ang gusto niyong laro? Walang sinuman sa buong Yunzhou ang naglalakas loob. Nasuwayin ang utos ni Kian Ren. Sasabayan ko kayo sa laro. Sige! Maestro, mamasyal tayo sa mall. Ano? Noong huli tayong namasyal, halos maubos ang lakas ko. May gagawin pa ako, kaya mauna na muna kayo. Kung ayaw niya, tayo na lang ang pumunta. Tara na. Paalam. Maghapon tayong namasyal. Ililibre ko kayo ng hapunan. Sige. Madam Liu, may alam akong isang napakagandang pribadong kainan. Ako na ang mag-aayos. Sige, sumakay na tayo. Hindi ba't sabi mo kakain tayo? Bakit napunta tayo sa ganito kaliblib na lugar? Xuan, nagkataon naman. Xiaowu, tinuring kitang parang kapatid ko. Pero nagtangka kang magtaksil sa akin. Wu, palagi kitang itinuring na parang tunay na kapatid. Naglakas loob kang traidorin ako?
Dumating na si Assistant Wu. Halika, halika, halika. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Umupo sa loob, umupo sa loob. Assistant Wu. Ang dami ko nang narinig tungkol sa iyo. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga, dalhin mo si Liu. Siyang ning sa lugar na sinabi ko. Imposible. Assistant Wu, ayaw mo bang tanggapin ang inaalok ko? Kahit patayin mo pa ako, hindi ko kailanman ipagkakanulo. Si General Manager Liu. Ano ba yan? Bakit ganyan kakagaslaw? Bitawan mo. Assistant Wu, ayaw mo. Kung tama ang pagkakaalala ko. Nag-aaral ang kapatid mo sa ibang bansa, hindi ba? Ano ang balak mong gawin? Assistant Wu. Ayaw mo sigurong may mangyaring masama sa kapatid mo, hindi ba? Ano ang ginawa mo sa kapatid ko? Masarap ang kain at inumin ng kapatid mo. Basta't gawin mo lang ang sinabi ko. Sige, pumapayag ako. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong pakawalan ang kapatid ko. Assistant Wu, ako ay isang taong tumutupad sa aking pangako. Halika. Kayo, pakiusap. Nahimik ka. Bitawan mo ako. Palakpakan kita. Puntahan mo si Lin Fan at dalhin dito. Kung paano mo gagawin, bahala ka na dyan. Oy, Boss Lin, masamang balita. May nangyari kina Boss Liu. ano? Anong nangyari? Nasaan sila? Sila, Sabihin mo, nasaan sila? gusto ka lang nilang bigyan ng sorpresa. Boss Naku, Lin, kinabahan ako doon. Boss Lin, uminom muna kayo ng tubig. Mamaya, huwag ninyong sabihin sa kanila na galing sa akin. Ano na naman bang ginagawa nila? Boss Lin, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Anong ginagawa mo? Boss Lin, ang manhid mo talaga. Sa totoo lang, hindi na sila makakalabas. Anong ibig mong sabihin? Lin Fan, Magkano ang inilagay mo? Bakit hindi pa siya nagigising? Sa tingin ko, naibuhos ko na ang isang buong pakete. Gusto ko siyang mamatay. Pero hindi ko gusto na mamatay siya agad. Pinatay mo siya sa isang buong pakete. Anong lalaruin ko? Young Master Kian, ngayong tapos na ang trabaho, nasaan na ang kapatid ko? Ang kapatid mo? Ang kapatid mo? Pagkatapos kong tapusin ang mga ito, siguradong tutuparin ko ang aking pangako. Pero, May reklamo ka ba? Oh, gusto mong sumama ang kapatid mo sa kanila? Lin Fan, Master, Lin Fan, Master, gising ka na. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Boss, Hindi siya patay? Ang tigas talaga ng buhay mo? Hindi ka pa rin mamatay sa isang buong pakete. Anong gusto mong gawin? 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 Gusto ko lang na mamatay ka sandali. Aagawin mo ang babae ko? Si Xuan Xuan ay sa akin lang dapat. imposible. Kahit mamatay pa ako, hindi ako papayag sa'yo. Tingnan mo ang itsura mo kapag galit. Titingnan ko mamaya kung paano ka maging matigas ang ulo. Mr. Wu, hindi naman kita pinabayaan nitong mga nakaraang taon, di ba? Tinitingnan kita bilang pamilya, tapos naglakas loob kang traitor rin ako? Miss Liu, pasensya na, hawak nila ang kapatid ko. Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Siya na lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang kapatid ko. Tama na, tama na. Bakit ang daming sinasabi? Tao, mamatay ka man ng maaga o ng huli, mamamatay ka pa rin. Pero ikaw, Lin, hindi kita papayagang mamatay ka agad? Gugutayin ko ang laman mo? Hihiwain ko isa-isa. Hayaan kitang magdusa, unti-unti. Unti-unting makita ang taong mahal mo. Namamatay ng kahiyahiya sa harapan mo. Naghanda na ako ng doktor para sa iyo. Maliban, kung gusto ko, kung hindi, hindi ka talaga mamamatay. Hihiwain ko isa-isa, kukuhain ang laman mo. Gusto ko, pa isa-isa. Huhubarin ko ang iyong laman. Magsaya tayo. Kalimutan na ang lahat ng mga babaeng ito. Maliban kay Chen Xuan. Lahat ng iba pa, kayo na ang bahala. salamat boss. Teka muna, Young Master Kian, naresolba na ang problema. Nasaan ang kapatid ko? Hindi mo ba ako pinaikot na dadalhin ko sila rito? Tapos pakakawalan mo ang kapatid ko? Ang kapatid mo?
Siguro nakikipagkarera sa mga pating sa dagat. Pagod na pagod. Paano nangyari yan? Malinaw na nangako ka sa akin. Ginawa ko na ang lahat ng pinagawa mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang kapatid ko. Siyempre, ang mga patay lang ang hindi nagsasalita. Kapag naabot ko na kayong lahat, papatayin ko kayong lahat. Ang Brahma Group, ang Liu family, ang Tang family, lahat sila ay sa akin. Akin ito. Akin ito. Miss Wu, matagal ko nang gustong makatikim sa iyo. Kung hindi lang ako pinipigilan ng aming boss, matagal na kitang ginahasa. Tara na. Tingnan mo ang sarili mo. Talagang makasalanan ka. Mamatay silang lahat dahil sa iyo. Kian Ren. Halika rito. Bitawan mo siya. Kian Ren, kung pakawalan mo siya, ngayon ililigtas kita. Hoy Lin, marunong ka lang lumaban. Nasa kamay ko pa rin siya. Lumuhod ka at magmakaawa. Para iwanan ko kayo ng buo. Lumuhod ka at magmakaawa. Kung hindi, sasaksakin ko siya. Sige. Luluhod ako. Ikaw, huwag kang lumapit. Ay naku, baliw. Aba, malanding babae. Akala mo ba kapag ginawa mo yan, mapapatawad ka nila? Wala ka nang matatakbuhan. Kian Ren, pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Talagang napakamapagmahal mo. Kung wala siya, paano kayo napunta rito? Kung hindi mo tinakot ang kapatid niya, hindi niya gagawin yan. Mabuti. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, mamatay ka sa harap ko. At maaari kong pag-isipan na yon. Boss Lin, hindi na kailangan. Isang tao akong hindi karapat-dapat sa inyong simpatya. Boss Liu, patawarin mo ako. Wag. Wag kang lumaban. Wag. Assistant Wu. Young Master, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinuno ng pamilya Gao. Mula ngayon sa Yunzhou, ayoko na siyang makita pa. Tungkol naman sa ama niya, ako na ang bahalang umayos. Sige, huwag kang mag-alala. Nakikita ko na natakot ang mga dalaga. Baka gusto mo munang umalis kasama sila? Iwan mo na sa akin ito. Ilibing mo siyang maayos. Ikaw, Lin. Ingat. Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xuan. Xiao Xuan. Xuan. Lin, bumalik ka rito. Papatayin kita. Bitawan mo ako ah. Lin, bitawan mo ako ah. Ang ginawa mong masama, isa-isa kong ibabalik sa'yo. Sige, saksakin mo ako. Lubusin mo ang pagdurusa. Buksan niyo ang pinto. Xiao Xuan. Buksan niyo ang pinto. Bawal pumasok sa operating room. Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Matagal na tayong hindi nagkita, Guro. Ang bata mong ito, ilang taon na hindi nagkita, naging artista ka na. Guro, Si Xiao Xuan? Kasalanan ko. Kung hindi, dahil kay Assistant Wu. Anong nangyari? Nasugatan ang mga ugat ng pasyente. Hindi pa namin ito kayang ayusin sa operasyon. Diretsuhin mo ako. Maaari siyang maging vegetative state. Ang pasyente ay nasugatan ang kaniyang nerve at maaaring maging isang vegetative person. Maliban kung ano? Sabihin mo. Maliban, kung humarap ang dating Nangong Shenyi, may posibilidad na gumaling ang sugat ng pasyente. Ngunit siya ay matagal nang naglaho. Guro, hahanapin ko ang aklat ng medisina ng ating lolo-lola. Baka may mahanap akong paraan para iligtas si Junior Sister. Magtiwala ka kay Shuyao. Sigurado akong makakahanap siya ng paraan. Guro, bakit hindi ka muna magpahinga? Babantayan ko rito si Junior Sister. Lin Fan,
Patawad. Ang pinuno ng Lin family na si Lin Chiu bumabati sa Elder Master Liu. Pinuno ng Lin family? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ito ay upang tuparin ang kasunduan sa kasal ng aming Lin family at Liu family. Ayon sa kasunduan sa kasal, ang tagapagmana ng aming Lin family dapat ikasal sa tagapagmana ng Liu family, kaya po ako ay humihingi ng pabor sa Elder Master Liu na ipakasal sa akin si Miss Liu. Kaya't ako, ang inyong junior, ay humihiling kay Lolo Liu na ipakasal ninyo sa akin si Binibining Liu. Sa henerasyong ito ng pamilya Lin, ikaw na lang ba ang natitira? Naalala ko, meron ka pang isang kuya, hindi ba? Sa totoo lang, mayroon akong kuya, ngunit bata pa siya nang siya ay mawala at hindi na matagpuan. Kaya ngayon, ang pamilya Lin, ako na lang ang natitira. Noong kami ng iyong ama ay nagkasundo sa kasalan, ang napag-usapan ay ang tagapagmana ng pamilya Lin. Dahil ikaw na lang ang natitira, pipili tayo ng magandang araw para sa kasal at itatakda na natin ang inyong pagpapakasal. Ama, kakatapos lang ni Xiang Ning pumunta sa pamilya Lin para kanselahin ang kasunduan, tapos lumapit siya para hingin na ituloy ito. Hindi kaya masama ang balak niya? Mag-isa kang magkansela ng kasunduan? Anong klaseng asal yan? Saan mo ako inilagay bilang pinuno ng pamilya? Ang isang napagkasunduan ay matibay na. Sige, tawagin mo siya rito. Lolo Liu, pakalmahin po ninyo ang inyong loob. Sa tingin ko, si Binibining Liu ay nag-iinarte lang ng sandali dahil ayaw niya ng isang arranged marriage. Ang damdamin naman ay maaaring unti-unting paunlarin pagkatapos ng engagement. Maganda ang ideya mo, ngunit huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Ningning na ituloy ang kasunduan mo. Nandyan ako, bakit? Lolo? Lolo? Binibining Liu, matagal-tagal na tayong hindi nagkita. Ling Chu. Anong ginagawa mo rito? Ningning, halika rito. Lin Chu, anong pakay mo rito? Siyempre, para makipagkasal sa iyo. Binasura na namin ang kasal. Anong binasura ang kasal? Kailan ka pa nag-umpisang magdesisyon sa bahay na ito? Kausap ko lang si Batang Lin. Napakabuting bata. Bakit mo kailangang makipagrelasyon kay Lin Fan? Lolo, siya ay... Siya ano? Nakita ko na ang tamang araw. Magpakasal kayo bukas. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang pag-iisang dibdib ng mga pamilya, hindi mo ito magagawa sa gusto mo lang. Lolo, sinabi ko na sa iyo, hindi ako magpapakasal. May tao ba riyan? Ibalik ang binibini sa kanyang silid. Pakinggan mo akong mabuti. Ang inyong kasal, kailangang nakatali sa interes ng pamilya. Batang Lin, pinahiya lang kita. Huwag kang mag-alala. Kumbinsihin ko siya. Kung gayon, salamat po, Lolo. Young Master, ikakasal na si Xiang Ning. Ano? Apo, ikakasal na si Xiang Ning. Ano? Bakit biglaan siyang magpapakasal? Biglang dumating si Lin Qiu sa pamilya Liu. Sabi niya, tatapusin daw ang kasunduan sa kasal noong araw. Medyo may isang salita ang matandang Ginoo, kaya kailangang tuparin ang sinabi niya. Hindi pumayag si Xiang Ning, kaya ikinulong siya ng matandang Ginoo. Kailan ang kasal niya? Bukas. Bukas? Alam ko na. Umuwi ka muna. Ngayon ang araw ng aking kasunduan kay Xiang Ning. Lumaki kaming magkasama ni Xiang Ning at nagmamahalan kami. Salamat sa inyong lahat ngayon sa pagpunta upang saksihan ang aming kaligayahan. Xiang Ning, tingin mo ba ayos lang ang binasa ko? Huwag kang magpakita ng galit. Iniisip mo pa rin bang darating si Lin Fan upang iligtas ka? Dapat nasa ospital siya ngayon, kasama ang kanyang maliit na estudyante, hindi ba? Teka, dapat padalhan ko rin siya ng imbitasyon. Lin Chu, kalimutan mo na ang lahat. Hindi kita pakakasalan. Hindi mo iyan kayang desisyonan. Paano kung ma-stress si Lolo Liu at atakihin sa puso? At maunahan kang mawala? Kung mangyari iyon, ikaw ang magiging pinakamalaking makasalanan ng pamilya Liu. Ikaw! Guro, nakahanap na ako ng paraan. Anong paraan? Ang aklat ng medisina na iniwan ng Grandmaster, ang Fuxi Acupuncture Technique, ay makakapagligtas sa apatid. Subukan mo na. Guro, baka kailangan mo munang lumabas. Subukan mo na. Subukan mo na. Lin Fan, mukhang hindi mo na makikita ang pinakamaganda kong anyo. Tapos na ba kayo? Dumating na ang mga bisita. Huwag mo nang subukang magpalipas pa ng oras. Sumama ka sa akin. Shuang Xuan. Matandang Chen. Siya ang young sect master.
Xuan Xuan. Xiang Xuan. Qiang Xuan. Xiang Xuan, ayos ka lang ba? Sobrang pinakaba mo ang tatay. Xiao Xuan, sa wakas, gising ka na. Sobrang kinabahan kami sa iyo nitong 2 araw. Sa susunod, huwag mo nang gagawin ang mapanganib na bagay na iyan. Hindi ba ako nagmamadali? Dahil natatakot akong masaktan ka? Mabuti na lang at ayos ka. Kung hindi, paano ko haharapin kayong lahat? Tama na? Tama na? Pabayaan niyo nang magpahinga si Xian Xuan, kakagising lang niya. Ikaw din, Guro, 2 araw ka nang hindi nagpapahinga, umalis ka na. Oo? Oo? Sige. Xiao Xuan, magpahinga ka ng mabuti, lalabas na kami. Xiao Xuan, sobrang pinakaba mo ako nitong mga araw na ito. Sorry, Ate Senior. Nitong mga araw, pinag-alala ko kayong lahat. Pero, kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon na pumili, ganoon pa rin ang magiging desisyon ko. Xiao Xuan, hindi ka dapat magsabi ng ganyan. Sa susunod, kahit gaano pa kahalaga o kalaki ang problema, dapat mong sabihin sa akin at hahayaan mong ako ang bahala, tatay mo. Tama na, tama na. Umalis na tayo, pabayaan nating magpahinga si Xiao Xuan. Magpahinga ka ng mabuti. Sino rito si Lin Fan? Ako. Ito ang imbitasyon na ipinadala sa inyo ni Ginoong Lin Chu. Ipinadala niya sa akin para ihatid sa inyo. Ngayong gabi, sa Longteng Hotel, magaganap ang engagement ni Ginoong Lin Chu at binibining Liu Xiangning. Kaya iniimbitahan namin kayong dumalo. Una sa lahat, tinatanggap ko kayong lahat na dumalo sa engagement party ng mahal kong apo. Ngayon, sa araw na ito ng kasaganaan, ang pamilya Liu at Lin ay magsasama. Ngayon, ipinapahayag ko, formal lang nagsisimula ang engagement party. Bakit ang lamig ng mukha ng ikakasal? Siguradong isang kasal ito para sa benepisyo. Ngunit bakit ang pamilya Liu ay nagkagusto sa isang maliit na pamilya tulad ng Lin? Huwag kang masyadong magsalita. Gaano man sila kaliit, mga taong hindi natin pwedeng kalabanin. Tingnan mo itong batang ito. Xiangning, papakasalan mo ba ako? Ayaw niya? Ayaw niya. Lin Fan, engagement party ko ngayon. Sigurado ka bang dito ka pa talaga mag-iingay? Kailangan ko pa bang ulitin? Sinabi ko na. Ayaw niya. Ikaw ba si Lin Fan? Ito ay kasal sa pagitan ng pamilya Liu at pamilya Lin. Anong kinalaman mo rito? Lolo, ang kagalang-galang na pamilya Liu, kakailanganing isakripisyo ang kaligayahan ng sarili nilang apo para lang makipag-alyansa sa isang walang kuwentang tao? Ito ay usapin ng pamilya Liu. Walang kinalaman. Sa isang tagalabas, huwag kang makialam. Ang kasunduan namin ni Xiangning, bago pa man kami ipanganak, nakatakda na. Xiangning, gusto mo ba siyang pakasalan? Kung ayaw mo, aalis tayo. Matagal na kitang hinihintay. Hindi pa ako patay. Ito ay kasunduan ng pamilya Liu at pamilya Lin. Lolo, naaalala niyo pa ba ang nilalaman ng kasunduan sa pamilya Lin? Siyempre, naaalala ko, ang panganay na babae ng ikatlong henerasyon ng pamilya Liu ay magpapakasal sa panganay na lalaki ng pamilya Lin. Paano kung sabihin ko Kami, na ako ang tagapagmana ng pamilya Lin? ikaw ang tagapagmana? Kapag naghahanap ka ng dahilan, dapat sapat naman. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang panganay na anak ng pamilya Lin ay nawawala ng mahigit 20 taon? Talagang gagawin mo ang lahat para lang makamit ang gusto mo. Matagal nang nawawala ang kuya ko at hindi natin alam kung buhay pa siya. Pero ngayon, binubuksan mo ang bibig mo at sinasabing ikaw ang kuya ko? Master, may isang bagay. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo. Xiao Xuan, pag-usapan na lang natin iyan mamaya. Hindi ko kayang tingnan si Xiangning na parang pumapasok sa hukay ng leon. May kinalaman ba ito kay Ate Xiangning? Ang Grandmaster ay nagbigay sa akin ng isang liham. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. At ibinigay niya iyon sa akin. Nakasulat doon ang tungkol sa pinagmulan mo. Ang pinagmulan ko? Noong napulot ka niya, may suot kang jade pendant na may tatak. Matagal nang inimbestigahan ng Grandmaster ang tatak na iyon. At sa wakas ay natuklasan ng pinagmulan mo. Sabihin mo na. Sa totoo lang, ikaw ang panganay na anak ng pamilya. Lin na matagal nang nawawala. Ano? Ibig sabihin, ang taong engaged kay Ate Xiangning ay dapat ikaw. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Mukhang hindi lang ari-arian ng pamilya Lin ang gusto mong makuha
Gusto mo pang agawin ang kasunduan ko sa kasal? Ang laki ng ambisyon mo. Ningning, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, lumayo ka sa ganyang klaseng tao? Siya ay isang malaking nandaraya sa pera at sa pag-ibig at maging ang yaman ng pamilya. Leo ay gusto niyang kunin. Sa tingin mo ba, gusto kong maging kapatid ang isang tulad mong walang kwenta? Lolo, matanda na po kayo, kaya huwag niyo sanang hayaang malinlang kayo. Mag-ingat kayo at baka lokohin kayo ng taong ito. Ikaw. Hiho, marami na akong nakitang katulad mo. Masasabi ko sa iyo, ang apo ko, hindi siya para sa isang hamak na tao na tulad mo. Hindi mo kayang i-level up ang sarili mo para sa kanya. Lolo, isa kayong general? Talaga bang ayaw ninyong maging makatarungan? Linfan, anong karapatan mong maging kuya ko? Mukhang nanggugulo ka lang dito. Guwardiya, palabasin ninyo ang taong ito. Teka muna. Sandali. Dahil ikaw ang panganay at tagapagmana ng pamilya Lin, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang iyong sarili. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Linfan, umalis ka na. Alam ko ang ugali ng lolo ko. Ayos lang, may ebidensya ako. Ito ang aking ebidensya. Hindi kaya siya talaga ang nawawalang panganay na anak ng pamilya Lin? Sino ka para sabihing ikaw iyan? Kumuha lang ng isang jade pendant at sabihin mong ito ay ebidensya. Kung ganyan, ako na lang din ang magsasabing, ako ang gobernador. Sinasabi mong ebidensya ito, ngunit ikaw lang ang nakakakilala nito? Sino ang makapagpapatunay na ikaw ang panganay ng pamilya Lin? Matandang Ginoo, nabuhay ka sa Yunzhou ng maraming taon, wala ka ba talagang ideya tungkol sa simbolo ng pamilya Lin? Kaming mga matatanda, alam naming lahat na ang inyong pamilya Lin ay mayroong isang simbolo, ngunit wala pang nakakakita nito. Maaaring peke mo lang ito. Tingnan ko nga. Titingnan ko nga. Hindi ba siya ang yaya ng pamilya Lin? Ang dalawang anak ng pamilya Lin, lahat ay pinalaki nitong yaya. Sa tingin ko, siguradong mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Alingbay, bakit ka narito? Matandang Ginoong Liu? Nakita ko na ang sagisag ng pamilya Lin. Kung hindi mo mamasamain, hayaan mo akong tingnan. Sige, tingnan mo. Alingbay, peke ito, di ba? Binata? Totoo ngang nakabalik ka? Binata? Totoo ngang nakabalik ka? Talaga bang hindi ka nagkamali sa nakita mo? Ang mga kapatid sa pamilya Lin ay ako mismo ang nagpalaki. Imposible akong magkamali. Ikaw ba talaga ang panganay na anak ng pamilya Lin? Ling Chu? May sasabihin ka pa ba ngayon? Ang jade pendant na iyan ay peke at inuna mo pang suhulan? Si Tia Bai. Tama ba? Si Tia Bai ang nagpalaki sa iyo simula bata? Hindi mo na ba siya pinaniniwalaan ngayon? Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Lolo? Ayon sa kasunduan ng kasal, ang taong ikakasal kay Xiangning ay ako, hindi ba? Siyempre. Linfan, kahit hawak mo ang family token, hindi mo mapapatunayan na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lin. Ako ang mas karapat dapat maging tagapagmana ng pamilya Lin kaysa sa iyo, kaya ako ang dapat ikasal kay Xiangning. Ang pagiging tagapagmana ng pamilya Lin, wala akong pakialam dyan. Pero hinding-hindi magiging kasama mo si Xiangning, isang taong tulad mong walang kuwenta. Ako ang walang kuwenta? Ano ka naman? May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Sige, ano ang gusto mong ipusta? Pustahan tayo kung sino ang makapagdadala ng mas maraming benepisyo sa pamilya Lin at mas magandang kinabukasan. Sige, tingnan ko nga kung may maipapakita ka pa. Mabuti, tingnan lang natin kung mayroon ka pa bang ibang mapapakinabangan. Ang Lin Group, ako ang nagpundar niyan. At ngayon, hindi bababa sa 5 bilyon ang halaga nito sa pamilihan. At mayroon pa akong mga ari-ari ang di natitinag sa ilalim ng aking Lin family. Ngayon ang halaga ng aking Lin family sa pamilihan, hindi bababa sa 10 bilyon. Tig 10 bilyon lang? Natakot ka, ano? Anong ipagpapantay mo sa akin? Ngayon, ang halaga sa pamilihan ng Fantian Group, magkano na? Mga 3 bilyon. 3 bilyon. Akala ko kung gaano na karami. Handang ibigay ng Gao family ang 10 bilyong ari-arian. Lahat kay Ginoong Linfan. Ang Chen family ko ay handa rin. Laging suportahan ang batang Panginoon. Lin Qiu, sa tingin mo, mananalo ka pa ba ngayon? Xiangning, tara na.
Aasikasuhin ko ang isang ingranding kasalan para sa iyo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na umalis. Sino ka naman? Ikaw ba si Lin Fan? Naparito ako para singilin ka ng buhay. Siya ang gobernador ng Yun. Ang ama ni Kian Ren, si Gobernador Kian Duo. Ang halimaw na yan si Kian Ren. Naglakas loob siyang kidnapin ako at ang aking mga disipulo at gumawa ng masasamang gawain. Siya, nararapat lang na mamatay. Nararapat lang na mamatay ha? Siya ay anak ko ni Gobernador Kian. Ang makipaglaro sa ilan sa iyong mga disipulo, iyon ay karangalan na nila. Naglakas loob kang patayin siya, ipapapatay ko kayong lahat para maging libing niya. Lahat ng walang kinalaman dito, umalis kayong lahat. Gobernador Kian, sa bagay na ito, ang inyong anak ang siyang unang nagkamali. Ganito na lang, ang pamilya Chen ay handang makipag-ayos at magbayad ng danyos. Danyos? Ano ang ibabayad mo? Buhay ba ang ipambabayad mo? Mukhang ang bagay na ito ay hindi natin matatapos ng mapayapa ngayon. Hindi ba, ikaw na Kian, ang tungkol sa anak kong babae, hindi pa ako naghahanap ng pagkakataong singilin ang iyong pamilya. Talaga bang iniisip mong natatakot sa inyo ang pamilya Chen? Ha? Kung natatakot o hindi, subukan mo at malalaman mo. Kailangan ninyong lahat mamatay ngayon. Lin Fan, dahil kinalaban mo si Gobernador Kian, tingnan natin kung may pagkakataon ka pa na maupo bilang tagapagmana ng pamilya Lin. Lin Fan, magpakamatay ka na ngayon at maaari pa kitang bigyan ng buong katawan. Ikaw na, Kian. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong takpan ang langit gamit ang isang kamay? Gobernador Kian, naglalakas loob pa siyang sumagot. Patayin niyo na silang lahat. Patayin silang lahat. Ang buhay ni Lin Fan at ng kasama niya, hindi mo pinapahalagahan? Leng! Paano naman itong mga taong ito? Xuan. Anong gusto mong gawin? Wala akong gustong gawin, pero kung anong gustong gawin ng mga taong dumukot sa mga alagad mo, hindi ko na alam. Subukan mo! Lin Fan, unti-unti nang nauubos ang oras mo. Ayaw mo sigurong ikaw pa ang maglibing sa kanila, hindi ba? Master, Ayos lang ba kayo? ayos lang po. Ako si Chiping na bakal na kamao. Bumabati sa pinuno ng sektang. Tumayo ka na. Imposible. Paanong nakalabas sila ng buhay? Kuya, sayang naman kung papatayin natin ang ganitong klaseng magandang babae, hindi ba? Basta pumayag si Gobernador Kian. Itong mga babaeng ito ay mapapasa amin. Hindi pa ako nakakalaro ng ganito kagandang babae. Hindi ko inaasahan ang tinaguriang Iron Fist ng Yunzhou. Ang numero unong master ng Yunzhou, si Chiping, ay tao pala ng Tianxia Hui. Minamaliit ko pala kayo, pero mabuti na rin. Ngayon, huhulihin ko kayong lahat. Kayo ay papatayin ko rito. Ikaw na, nagngangalang Kian, kung hindi ako nagkakamali. Hindi mo mga tao ang mga ito, hindi ba? Walang paalam na pinakilos mo ang Long Huwei. Ayaw mo na bang maging gobernador? Basta mamatay kayong lahat, sino pa ang mag-aalala tungkol dyan? Patayin ninyo silang lahat. Nandito si Kiping. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw. Chiping, titingnan ko kung may ibubuga ka ba. Durugin ninyo siya. Ikaw na nagngangalang Kian. Paurungin mo lahat ng tauhan mo. Kung hindi, ihahatid kita para makita mo ang iyong anak. Mag-ingat. Mga hangal. Iniisip mo ba na nakarating ako rito dahil lang sa mga pakana? Buhay mo ang kabayaran sa kanyang buhay. Puno ng pangkat. Umalis na muna kayo. Hahadlangan ko sila. Huwag na kayong mag-away. Wala sa inyo ang makakalabas ngayon. Patayin ninyo silang lahat. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Sino ang maglalakas loob na mag-utos sa akin? Ang hukom ng Kyoto. Gobernador Kian, inalis ka na sa puwesto. Mula ngayon, hindi ka na ang gobernador ng Yunzhou. Ano ngayon? Kung hukom ng Kyoto sa Yunzhou, ako, si Kian, ang batas, patayin ninyo silang lahat. Sige na. Sige na. Nais ba ninyong magrebelde? Ang Bantay Dragon Tigre ay nasa ilalim ng Kyoto. Ikaw na isang hamak na gobernador lang. Paano mo inaasahang makontrol sila? Gusto mo talagang mag-alsa, hindi ba? Ang hukom ng Kyoto ang may kapangyarihan sa samahan ng Tianxia, Kyoto. Ako si Huang Hu, nagpupugay sa pinuno ng samahan. Tumayo ka. May reserba pala kayo. Darating ang oras na magkikita tayong muli. Hintayin ninyo ako.
Pupunta na lang basta. Aalis na lang basta. Sa inyo ba itong teritoryo? Arestuhin ninyo siya. Arestuhin. Ikaw? Dating ng hukom ng Kyoto. Si Ginoong Lee. Wang Hu, tagapagpasya. Ang lakas ng loob mo. Ang gobernador ng probinsyang ito. Sasabihin mo lang na tatanggalin na. Lizhou. Sino na naman siya? Siya ang taong may kapangyarihan sa Rakshasa Soul Hall dito sa Kyoto. At isa ring tagapagpasya tulad ko. Wang Hu. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at basta ka na lang nagtatanggal ng gobernador ng probinsya. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Huwag kang magbintang, sumusunod ako sa batas. Ang gobernador na. Ito ay tao rin ng inyong Rakshasa Soul Hall. Sobra na yata ang pagpapalawak ninyo ng inyong kapangyarihan, hindi ba? Ginoong Lee, iligtas mo ako. Pakawalan mo agad ang taong iyan. Pareho lang tayo ng ranggo. Wala kang karapatang utusan ako. Wang Hu? Dalhin na siya pababa. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Dito ako nakatayo ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na kumilos. Dakpin! Ikaw! Wang Hu, lumalaban ka na sa langit. Kaliwang Envoy Gao, hindi ka pa ba kikilos? Ikaw! Kung ayaw mong mamatay siya, umalis ka na dyan kaagad. Sige na. Lin Fan, hindi mo inasahan yan, hindi ba? Hindi ko inasahan. Na miyembro ka rin pala ng Rakshasa Soul Hall. Kung hindi ako nagpakita ng kaunting katapatan, paano ako maniniwala ng buong buo sa akin? Ngayon, ang minamahal mong babae ay nasa kamay ko. Kung gusto mo siyang mabuhay, magpakamatay ka na. Tigilan mo! Pumapayag ako. Gusto ko talaga ang ganitong pagiging atat-atat mo. Bilang isang pinuno, madalas kang sumusunod sa mga tao at bagay sa paligid mo. Lin Fan, hindi ka talaga bagay maging pinuno. Kung hindi ko maprotektahan ang mga taong nasa paligid ko, kung ganoon, ano pa ang ipinagkaiba ko sa inyo? Huwag kang magsalita pa. Bilisan mo na. Lin Fan, wag. Ikaw? At ang iyong guro, hindi kayo magiging kalaban ng Rakshasa Soul Hall. Ang guro ko? Nasaan siya? Ang aking guro? Nasaan siya? Isang taon na ang nakalipas. Siya ay napalibutan at pinatay ng aming templo ng kaluluwa ni Raksasa. Ngayon, baka nasa tiyan na siya ng kung sinong asong kalye. Huwad! Mayroon kang kaunting kakayahan, ngunit sa huli ay hindi ito mapakikinabangan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sa paligid ng bulwagang ito, napuno ko na ng mga bomba. Ngayon, hayaan natin kayong lahat sa pandaigdigang samahan ay maglaho na parang abo. Ito ba ang hinahanap mo? Kailan mo pinalitan yan? Ako, matagal ko nang nadama na may kakaiba sa iyo, kaya naghanda na ako. Hindi ko inaasahan, ikaw nga ay tao ng templo ng kaluluwa ni Raksasa. Lin Fan, hindi mo na mahahanap ang iyong guro. Nasaan ba talaga ang guro ko? Patay na ang matandang iyon. Hindi patay ang matandang pinuno. Sabi mo, pinatay mo siya 1 taon na ang nakalipas, pero nakatanggap pa ako ng sulat mula sa matandang pinuno 6 na buwan pa lang ang nakalipas. Sige, maghanap ka ng maghanap. Tingnan natin kung makikita. Amo talaga ang guro mo. Ang alitan sa pagitan ng tahanan ng kaluluwa ni Rakshasa at samahan ng mundo ay hindi na kailanman matitigil. Tandaan mo ito, mula ngayon, ang tahanan ng kaluluwa ni Rakshasa sa mundong ito ay wala ng kapangyarihan, kundi pangalan na lang. Akala mo ba dekorasyon lang ang Bantay Dragon Tigre? Mga Bantay Dragon Tigre, dakpin ninyo siya. Kayo lang ba ang mga taong ito? Akala nyo ba mahaharangan nyo kami? Mga Bantay Dragon Tigre. Mga Bantay Dragon Tigre. Anong nangyayari? Nasaan ang mga Bantay Dragon Tigre? Nandito! Sino ka para makapag-utos sa mga Bantay Dragon Tigre? Sino ka? Lin Fan, magpakilala tayong muli. Ang pinuno ng tahanan ng kaluluwa ni Rakshasa, si Lin Chu. Batiin ng Hallmaster. Paano nangyari yan? Ayaw ko ring magpakita. Wala akong magagawa. Masyado silang walang kwenta. Kaya ako na mismo ang gumawa nito. Ang galing mo talagang magtago. Ang lahat ng ito? Ikaw ang nagplano? Oo naman. Kailangan ko munang malaman ang lahat ng plano ng Tianxia Guild. Ang pagwasak sa isang puwersa, hindi kasing dali ng pagpatay lang ng ilang tao. Napakabata mo pa. Paano ka naging Rakshasa Hallmaster? Mahal kong kuya, siyempre, iyan ay dahil ang dating Hallmaster ng Rakshasa Soul Hall na ito ay ang ating ama. Ling Fan, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang maging pinuno ng Tianxia Guild na ito. Ngayon tayo, hindi magpapahinga hanggat hindi ka patay. Kung ganoon, tingnan natin kung anong kaya mo pa. Ang Tianxia Guild ay napasok na ng Rakshasa Soul Hall ko. Ang mga miyembro ng Tianxia Guild nyo ay nasa kamay ko rin. Bukod pa rito, nakakulong ka pa ngayon. Ang mundo ay nakalaan na sa Rakshasa Soul Hall namin. Dati, marami kang pagkakataon para patayin ako. Bakit ka naghintay hanggang ngayon? Patayin ka? Kung ganoon, walang matitira sa Tianxia Guild?
Kailangan kong patayin ang lahat ng miyembro sa ganoong paraan lamang walang matitirang mga labi, sa panahong iyon lamang ako lalabas. Mukhang ang lahat ng ito, plano mo na. Gusto kong malaman, nasaan ba talaga ang guro ko? Ang matandang walang silbi na sinasabi mo, sinadya naming sugatan siya ng malubha, kinulong namin siya at pinatay sa loob ng 6 na buwan. Siguro namatay na siya habang papunta sa'yo. Mukhang handa ka na ngayong tapusin ako. Hindi ba? Alam na alam ko na lahat ng trump cards mo, Xiangning, kung handa ka nang magbago ng isip at magpakasal sa akin ngayon, baka bigyan ko pa ng pagkakataong mabuhay ang pamilya Liu. Lin Chu, kahit mamatay pa ako kasama si Lin Fan, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Mabuti. Kung gayon, sabay na kayong mamatay. Lin Fan, basag na ang Jade Pendant at naalis na ang selyo. Ngayon, ang alitan sa pagitan ng Tian Xiahui at Rakshasa Soul Hall ay oras na upang tapusin. Maraming taon kang nagsanay sa ilalim ko bilang guro. At ang mabigat na responsibilidad ng Tian Xiahui ay nararapat na ikaw na ang magpasan. Ang natitira ay ipinauubaya ko na sa iyo, aking disipulo. Huwag kang mag-alala. Naalis na ang bawal ng guro. Nabawi na ang bawal ni Master. Ang matandang hukluban na yan, may inilaan pa rin kapangyarihan. Minaliit ko siya. Kuya, wag mo akong patayin. Magkapatid tayo. Master, huwag kang magpapakita ng awa. Umalis ka na. Simula ngayon, tapos na ang ating hidwaan. Lin Fan, mamatay ka na. Lin Fan, ako'y talunan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Bahala ka na. Umalis ka na? Pagkatapos nito, huwag na kitang makikita. Kuya, napakatanga mo talaga.